Sa mundo na puno ng mga mapanganib na halimaw at mga lugar na hindi pa natutuklasan, dahil sa misteryo at ganda ng daigdig, may mga tao pa din na naaakit na tuklasin ito at sila ang tinatawag ng mga hunter. Sa isang maliit na bayan ng Whale Island, makikita si Mito na abala sa paghahanda ng mga may bebentang isda, ilang mga tao ang napag-uusapan ang kanyang pamangkin na si Gon. Sapagkat abala daw ngayon si Gon sa paghuhuli ng higanteng isda, at ang isdang iyon ay hindi basta-basta, dahil iyon ang sinasabi ng mga tao na hari ng latian. Pagkatapos ay dinala niya ito sa pantalan na talaga namang dinumog ng mga mamumulutan, subalit sa kabila ng kaligayahang nadarama ni Gon, nababahala naman ang kanyang tiyahin na si Mito, sapagkat labag sa kalooban nito na maging hunter si Gon kagaya ng kanyang ama na si Ging. Dahil bukas na ang alis ni Gon para sa hunter exam, sinusubukan ni Mito na kumbinsihin si Gon na huwag nang tumuloy sa pagsusulit. Subalit iginiit ni Gon na nais niyang maging isang hunter, upang malaman kung bakit mas pinili ng kanyang ama na maging hunter kaysa manatili sa kanyang tabi. Kinabukasan, nagpaalam si Gon sa kanyang tiyahin at sa kanyang lola, na iintindihan ni Mito na ito talaga ang pangarap ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ay nangako si Gon na siya ay uuwi, kaya't mahigpit siyang niyakap ni Mito bago sila magkahiwalay. Nang makasakay na si Gon sa barko, nagpaalam siya sa mga taga Whale Island na sumusuporta sa kanya, at isinigaw niya sa lahat na siya ay magiging isang pinakamagaling na hunter. Ngunit pinagtatawanan siya ng mga kasabayan niyang mga ulupong, at ang mga ito ay makikilahok din sa hunter exam. Gayunpaman nakita niya ang trabahante ng barko na si Katso na binubuli ng mga kasamahan nito, mabuti na lamang ay dumating ang kapitan ng barko upang makialam. At sa mga sandaling iyon ay napukaw ang atensyon ni Gon sa mga ibon, sinabi niya sa kapitan na may paparating na malakas na bagyo, at gamit ang kanyang pang-amoy kinumpirma nga ito ni Gon, na mangha sa kanya ang kapitan at may bigla itong may naalala sa kanya. Makalipas lamang ang isang oras ay dumating na ang malakas na bagyo, isang dambuhalang alon ang sa kanila ay sasalubong, subalit kampante ang kapitan at inilalaro lamang ang barko sa mga alon. Pagkatapos ng bagyo, halos lahat ng mga aplikante ay lamog na lamog at hilong-hilo sa alon, maliban lamang kila Gon Kurapika, at Leoryo, napahanga din ang kapitan kay Katso dahil matibay din ito sa biyahe. Maya-maya ay ipinatawag ang tatlo ng kapitan, tinanong sa kanila kung bakit nais nilang maging isang hunter. Isiniwalat ni Gon na ang dahilan niya ay ang tungkol sa kanyang ama, kaya naman napagtanto ng kapitan na ito ang anak ni Ging. Tumangging sabihin nila Kurapika at Leoryo ang kanilang mga dahilan, kaya't ibinunyag ng kapitan na nagsimula na ang hunter exam, at ang trabaho niya ay hindi lang kapitan kung hindi ay bawasan din ang mga kalahok, kaya't may karapatan siyang ibagsak ang sino man depend sa kanilang mga isasagot. Dahil sa narinig, napilitang ibunyag ni Kurapika ang kanyang dahilan. Nais niyang maging isang bounty hunter upang ipaghiganti ang lumipol sa kanyang angkan, at ang mga taong iyon ay ang mga Phantom Troop. Hindi maintindihan ni Leoryo kung bakit kailangan pang sumali ni Kurapika sa exam para lamang makapaghiganti. Ipinaliwanag ni Kurapika na ang lisensyadong bounty hunter ay karaniwang may akses sa mga sikretong impormasyon at lugar. Gayunpaman sinabi ni Leoryo ang kanyang dahilan. Nais niya ng maraming pera at karangyaan sa buhay, na agad namang di sinang-ayunan ni Kurapika. Hindi nagustuhan ni Leoryo ang sinabi ni Kurapika at ininsulto nito ang angkan nito, dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagpa siya silang magsaganap ng isang duelo. Subalit namataan ng isa sa mga crew na may buhawing sasalubong sa kanila, kaya't ipinag-utos ng kapitan na agaran ibahin ang direksyon ng layag. Samantala si Kurapika at Leoryo ay patuloy na lumalala ang tensyon sa pagitan nila at handa ng magduelo, subalit biglang naputol ang tali ng layag at tinangay si Katso papunta sa dagat. Agad namang tina-rescue ang tatlo at nagawa nilang sagipin si Katso, sa pamamagitan ng kanilang nakakamanghang pagtutulungan, ligtas nilang nairaos ang bagyo hanggang kinaumagahan. Labis na nagpapasalamat sa kanila si Katso, dahil dyan, napagtanto ni Kurapika at Leoryo na sila ay parehong nagkamali, kaya't ang dalawa ay pareho ng nagkapatawaran. Tuwang-tuwa sa kanila ang kapitan, kaya't nangako ito na ihahatid sila sa susunod na destinasyon, at pagkatapos ay binati silang tatlo nito na tagumpay silang nakapasa ng pagsusulit.
Nang makarating sila sa Dulce Harbor, pinayuhan si Gon ng kapitan na ang shortcut papuntang exam ay sa malaking puno ng cedro sa tuktok ng burol, subalit may isang ulupong na sikretong nakarinig sa kanilang usapan. Agad na ipinaalam ni Gon kila Kurapika at Leorio ang nalamang impormasyon, pero nang tignan nila ang mapa nalaman nila na ang puno ng cedro ay salungat ng direksyon papuntang Zaban City, kung saan mismo ang lokasyon ng sunod na Hunter exam. Hinala ni Kurapika na ang magkakaibang bigay na impormasyon ay parte pa din ng pagsubok ng pagsusulit, gayunpaman pinili ni Gon na tumungo sa puno ng cedro at sumunod naman si Kurapika. Subalit si Leorio ay mas piniling sumakay ng bus papuntang Zaban City, hanggang sa nakarinig siya ng usapan ng mga dating aplikante na ang sasakyang bus daw ay isang patibong, kaya't dali-dali ang sumunod na lamang si Leorio kila Gon. Maya-maya narating nila ang tila isang abandonadong baryo. Pakiramdam ni Leorio na walang katao-tao sa paligid, subalit isang grupo ang hamarang sa kanila na may dalang entablado at nakaupo doon ang isang lola na dalawa lamang ang ngipin. Sinabi sa kanila ni Lola, na kailangan nilang sagutin ang kanyang palaisipang tanong upang sila ay tuluyang makadaan papunta sa kanilang susunod na destinasyon. Napagtanto ni Kurapika na sila ngayon ay muli nang sumailalim sa pagsusulit. Ipinaliwanag ni Lola na kailangan nilang magbigay ng dalawang magkakalapit na sagot sa kanyang katanungan. Nagulat ang tatlo sapagkat maaari silang bumagsak kung isa man sa kanila ang magkamali, subalit hindi nagtagal ay dumating na ang ulupong na kanina pa sa kanila sumusunod. Iminungkahi nito na siya muna ang maunang sumagot sa katanungan, pabor naman ito kila Gon at pinayagan siya. Para sa kanyang katanungan, sinabi ni Lola na kung ang ina niya at kanyang kasintahan ay malalagay sa panganib at isa lamang ang maaaring isagip, sino ang kanyang pipiliin? Pinili ng ulupong ang kanyang ina, sapagkat ang kasintahan ay maaari naman daw niyang palitan, pinadaan siya ni Lola kaya't sila Gon na ang susunod. Nagbigay si Lola ng kaparehong tanong sa tatlo, dahil dito lalong nagalit si Leorio kay Lola, habang si Kurapika naman ay napagtanto niyang wala talagang tamang sagot sa katanungan, subalit agad na siyang pinagbawalan ni Lola na magsalita. Sa mga oras na ito hindi masabi ni Kurapika sa dalawa ang kanyang nalalaman, at nang natapos na ang 5 segundo wala ni isa sa kanila ang nakasagot, sa galit ni Leorio ay tinangkang hampasin niya si Lola subalit napigilan din naman siya ni Kurapika, at pinakalma si Leorio sapagkat masasayang lamang ang kanilang tamang sagot. Ipinaliwanag ni Kurapika na ang tamang sagot ay katahimikan, at ang pagsubok na ito ay isa lamang panggulo, kaya't ang lalaking nauna sa kanila ay hindi talaga tumama, kaya't maling direksyon talaga ang nasa kanilang harapan. Kinumpirma ni Lola ang mga sinabi ni Kurapika, kaya't binuksan nito ang isang lagusan na magdadala sa kanila sa tamang paruroonan. Gayunpaman humingi ng tawad si Leorio, balewala lamang kay Lola iyon sapagkat natutuwa siyang makatagpo ng mga katulad nilang mga tao. Sinabihan sila ni Lola na makipagkita sa mag-asawa na nakatira sa ilalim ng puno ng cedro, ang mga iyon ay magsisilbing navigator nila sa susunod nilang destinasyon, at gabi na nang matunto nila ang sinasabing bahay. Sa pagpasok nila, tumambad sa kanila ang mag-asawa na inatake ng isang magical beast, tinangkang tumakas ng magical beast at minabuting gamutin ni Leorio ang biktima, habang si Kurapika at Gon naman ang baalang humabol sa magical beast. Nagawang paluin ni Gon ang magical beast sa ulo, habang si Kurapika naman ang sumagip sa babae, nang ito ay mahimasmasan napansin ni Kurapika ang tato ng babae sa braso, kaya't naghinala siya na may kakaibang nangyayari. Nang dumating si Leorio ay bigla ang inatake ni Kurapika ito, lumalabas na isa pala itong magical beast na ginaya ang anyo ni Leorio, sinabi ni Kurapika na hindi magagawang iwanan ni Leorio ang isang sugatan, kaya't doon pa lang ay bistado na niya ito. Samantala sa kakahabol ni Gon sa magical beast ay muntikan na siyang tuluyang mahulog sa bangin, at sa kanyang pag-ahon, dito na siya na corner ng isang magical beast at nais siyang atakihin ito. Subalit naudlot ang pag-atake ng hanapin ni Gon ang isang magical beast na kanina niyang pinalo, natawa na lamang ang kaharap niyang magical beast at tinawag nito ang kanyang asawa. Kinalaunan, nagpakilala ang dalawang magical beast at ibinunyag na sila ay ang mag-asawang navigator, at ang kanilang mga anak naman ang nagpanggap kaninang mga biktima. Sinabi nila na si Kurapika at Gon ay tagumpay na nakapasa sa pagsubok, dahil nalaman nila ang kanilang pagpapanggap. Bagamat si Leorio ay nabigong mabuking sila,
Humanga naman sila sa kabaitan nito na tulungan ng sugatan, kaya't ang ating mga bida ay tagumpay na nakapasa sa pagsubok ngayon. Kaya't bilang gantimpala, inihatid sila ng mga magical beast sa susunod na lugar kung saan magsisimula ulit ang pagsusulit. Kinaumagahan na nang narating ng ating mga bida ang bayan ng Zaban City, na manghasigan sa masiglang kalakalan na umiiral sa lugar. Hindi nagtagal ay tumigil sila sa harapan ng isang malaking gusali, inakala ng tatlo na dito gaganapin ang sumunod na pagsusulit, subalit nagulat sila nang itinuro ng navigator na sa maliit na lumang ramen house pala ang kanilang patutunguhan. Pagpasok nila, agad na umorder ang navigator ng isang kwarto at ng espesyal na putahe sa kasenero, subalit lumalabas na ang order pala ay ang mismong password, at pagkatapos ay tumungo na sila sa isang silid. Bago magpaalam ang navigator, ikinalulugod nito na nakilala niya ang tatlo at inaasahan niya na magkikita-kita pa silang muli sa susunod na pagkakataon. Nalaman nila na isa palang sikretong elevator ang kwarto, gayunpaman napaisip sila sa sinabi ng navigator. Ayon kay Kurapika inaasahan ng navigator na sila ay babagsak, sapagkat napakalupit daw ng hunter exam at bibihira daw ang mga baguhang nakakapasa ng unang beses. Subalit sinabi ni Leorio na handa siyang itaya ang lahat maging hunter lamang, sapagkat sila ang may pinakamataas na sweldo sa buong mundo, ngunit tumutol si Kurapika, at sinabi nito na pinapangarap ng karamihan ang maging hunter dahil sa pagiging marangal nito. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawa tungkol sa kanilang mga opinyon, bumukas na ang pintuan ng silid at doon nila nakita ang lahat ng mga aplikante, at ramdam ang bigat ng tensyon sa paligid. Habang sila ay naghihintay, binigyan sila ng kani-kanilang identification number, at pagkatapos ay nakilala nila ang isa sa mga aplikante na si Tomba. Ipinagmamalaki nito na 35 beses na daw na niyang subok ito sa hunter exam, kaya't iminungkahi nito na kung may katanungan ng ating mga bida ay sa kanya lamang daw lumapit. Ipinaalam ni Tomba sa kanila ang ilang mga aplikanteng natatandaan niyang nakailang beses nang sumubok, subalit ang pinakakakaiba ay si Hisaka, sapagkat pumatay ito ng isang examiner noong nakaraang pagsusulit. Isang examiner ang aksidenteng nabangga si Hisaka, at dahil hindi ito humingi ng tawad, nagulat ang lahat ng bigla na lamang unti-unting naglalaho ang mga braso ng lalaki dahil sa kagagawa ni Hisaka. Gayunpaman binigyan sila ni Tomba ng juice na maiinom, subalit ayon sa mga ilang mga kalahok si Tomba daw ay palaging taga-tamba ng mga baguhang aplikante. Pasikretong nilagyan ni Tomba ang mga juice ng pampaporga, subalit agad namang napansin ng ating mga bida na tila may kakaiba sa juice, mabilis na humingi si Tomba ng panmanhin at saka na ito umalis. Sa isip ni Tomba, naalala niya na nabigo din niyang biktimahin si Hanzo, dahil nang alukin niya ng juice ito ay tumanggi itong tanggapin, sapagkat bahagi daw ng disiplina ng katulad niyang isang ninja, ang hindi tumanggap ng pagkain o inumin mula sa ibang tao. Subalit ang pinakakinaiinisan niya sa lahat ang aplikanteng si Nicholas, sinubukan din niyang biktimahin ito, pero dahil sa talino at galing nito sa kalkulasyon, nakuha nito ang data ni Tomba at alam na nito na siya ay isang rookie crusher. Habang si Tomba ay nag-iisip kung paano makakagante kay Nicholas, lumapit si Killua isa sa mga baguhan ding aplikante, napapaisip si Tomba kung bakit wala pa ding epekto ang juice kay Killua, at ngayon ay nakakadalawang hirit na nga ito sa kanya. Subalit natameme si Tomba, nang sabihin ni Killua na walang talab sa kanya ang kahit anong gamot at maski anumang lason. Gayunpaman dumating na ang isa sa mga proctor ng exam na si Setots, sinabi nito na ang unang bahagi ng pagsusulit ay magsisimula na. Subalit pinaalalahanan ni Setots ang lahat ng aplikante, na ang exam ay mapanganib at maari silang masawi dito, kaya't kung sino man ang nagdadalawang isip ay pwedeng lumabas na gamit ang pintuan sa likod. At dahil lahat ng aplikante ay determinado, ipinagutos ni Setots na sundan lamang siya ng mga kalahok, at habang tumatagal ay bumibilis ang hakbang ni Setots. Walang sinabi si Ginoong Setots kung gaano kalayo ang kanilang tatakbuhin, kaya't napagtanto ni Kurapika na sinusubok dito ang kanilang endurance, at pati na din ang tatag ng kanilang isipan. 2 oras na nang magsimula ang hunter exam, halos 30 kilometro na ang kanilang natatakbo, at wala ni isa sa mga aplikante ang may alam kung gaano pa kalayo kaya't marami na din sa kanila ang sumuko. Hindi inaasahan ni Leorio na ganito kahirap ang exam kaya't nagsisimula na siyang mapagod,
subalit kinainis niya nang makitang si Killua ay gumagamit ng skateboard habang tumatakbo ang lahat. Sinabi ni Gon na wala namang ipinagbawal si Ginoong Setots tungkol sa paggamit ng kahit ano, basta't ang utos nito ay sundan lamang siya. Dahil dyan napalagay ang loob ni Killua kay Gon, kaya't si Killua ay nagsimula na ding tumakbo. Samantala si Nicolas ay unti-unti nang bumibigay dahil sa kapagodan, inakala niya na nasa 40 kilometro lamang ang kanilang tatakbuhin base sa kanyang kalkulasyon. At lalo pang nakadagdag sa kanyang pagkabigo nang insultuhan siya ng Amori Brothers, dahil dito tuluyan ang nabuwang si Nicolas, habang si Tomba ay nag-abot ng bayad sa Amori Brothers para sa ginawa nila dito. Maya-maya umabot na sila sa 40 kilometro ang tinatakbo, kitang-kita na kay Leorio ang labis na kapagodan, na panghihinaan ng loob si Leorio dahil ayon sa sabi-sabi ay isang baguhan lamang ang nakakapasa kada 3 taon. Nakita niya si Gon na hinihintay siya sa malayo, subalit sa kanyang pagpupursige at pangarap na maging isang hunter, muli siyang pumaripas ng takbo habang si Gon ay kinuha ang kanyang malita upang dalhin ito. Inanunsyo na ni Ginoong Setots na nasa 80 kilometro na ang kanilang nararating, at habang sila ay umaakyat na sa hagdanan ay muli na naman niyang binilisan ang pagtakbo. Nagawang makahabol ni Leorio kay Kurapika, tinanong siya ni Kurapika kung pera nga lang ba talaga ang nais niya sa pagiging hunter, sapagkat nararamdaman ni Kurapika na may mas malalim pang dahilan si Leorio bukod sa pera. At dahil tahimik si Leorio sa katanungang ito, ikinwento ni Kurapika na ang dahilan kung bakit pinatay ang kanyang angkan, ay dahil ang Kuruutaklan ay may taglay na Scarlet Eyes na isa sa mga pinakamagandang kulay sa mundo. At dahil sa laki ng halaga nito sa black market, sinalakay sila ng Phantom Gang at kinuha ang lahat ng mga mata na napaslang sa Kuruutaklan. Kaya't ito ang dahilan kung bakit nais niyang maging isang bounty hunter. Subalit nagkomento si Leorio na kailangang kalimutan ni Kurapika ang pride nito upang maisakatuparan ang nais niya. Sinabi ni Leorio na wala siyang marangal na dahilan sa pagsali dito kung di pera, dahil kung may pera lamang siya noon ay hindi sana mamamatay ang kanyang kaibigan. Ikinwento ni Leorio na namatay ang kanyang kaibigan dahil wala silang pera para sa operasyon, kaya't simula noon pinangarap na niyang maging doktor, at gagamutin niya ang lahat ng mga batang may sakit nang walang bayad. Samantala tinanong din ni Gon kung ano ba ang dahilan ni Killua sa pagsali nito sa hunter exam. Ayon kay Killua hindi niya talaga nais maging hunter, sumali lamang siya sapagkat naghahanap siya ng sapat na hamon at upang malibang sa kanyang buhay. Ibinahagi din ni Gon kay Killua na ang kanyang dahilan sa pagsali ay ang tungkol sa kanyang ama, dahil nais niyang malaman kung bakit mas pinili nito na maging hunter kaysa alagaan siya. Nang matano na nila ang liwanag ng lagusan, nagpasya sila Gon at Killua na magunahan papuntang labasan, at naunahan pa nila si Ginoong Setots makarating sa taas. At dahil wala silang alam kung sino talaga ang nauna, sinabi ni Ginoong Setots na halos sabay lamang silang nakarating, kaya dahil dito iminungkahi ni Gon na pareho silang manglilibre ng merienda. Nang sa wakas ay nakarating na din ang lahat ng natitirang mga aplikante, ipinakilala ni Ginoong Setots na ang lokasyon nila ngayon ay ang Swindler Swamp. Kinakailangan nilang tawirin ito upang sila ay tuluyang makarating sa phase 2 ng exam, ngunit marami sa mga hayop dito ay mababangis at mapaglinlang, kaya naman buong pinag-iingat niya ang lahat sapagkat maaari sila ditong mamatay. Muling pinaalalahanan ni Ginoong Setots ang lahat na sundan lamang siya, nang sa ganun ay hindi sila maging tanghalian ng mga hayop dito. Ngunit biglang isang lalaki ang dumating at ipinahayag nito na si Ginoong Setots ay impostor, at siya daw ang tunay na examiner. Kaya naman ipinakita nito ang isang unggoy na kahawig ni Ginoong Setots, ipinaliwanag nito na kaya nitong magpalit anyo upang linlangin ang magiging biktima nito. Subalit umatake si Hisoka sa dalawang examiner, at gamit ang kanyang mga baraha, nalaman nila kung sino talaga ang tunay. Ipinaliwanag ni Hisoka na ang tunay na examiner ay hindi basta-basta, kaya't may kakayahan itong salagin ang kanyang pangkaraniwang atake. Hindi nagtagal ang bangkay ng lalaking unggoy kanina ay nagsimula ng kainin ng mga buwitre. Sinabi ni Ginoong Setots sa lahat na maging silbing babala sana ang nasaksihan nila kanina, kaya't habang nandito sila sa Swindler Swamp ay huwag silang papakampante. Muli ay nagsimula na ulit silang tumakbo, at ramdam lahat ng mga aplikante na malambot ang lupa na kanilang dinadaanan, kaya naman malakas ito makaubos ng enerhiya.
Sinisikap ng mga aplikante na dumkit kay Ginoong Setots upang hindi sila mapawalay, ngunit habang lumalayo ay patuloy na kumakapal ang hamog. Isang grupo ng mga aplikante ang sinasamantala ang makapal na hamog upang tapusin si Hisoka. Hinikayat ni Killua si Gon na dumistansya sila kay Hisoka, dahil naaamoy niyang maaaring dumanak ang dugo. Samantala habang sinisikap nila Leoryo at Kurapika na sundan ng iba, nagulat sila nang bigla na lamang naglaglagan ang mga ulo ng mga taong nasa kanilang harapan. Hanggang sa nakakita sila ng mga strawberry, subalit isa pala itong pain ng isang dinosaur at kinain ng isa sa mga kalahok. Ang iba naman ay nakatapak ng isang kabute at nagdulot ito upang sila ay mabaliw. Meron ding paro-paro na gumagamit ng hipnotismo sa mga biktima. Samantala ang Amori Brothers naman ay patuloy na nakakasunod kay Ginoong Setots, ngunit sa isang iglap ay nakarinig sila ng sigawan, at ang mga taong sinusundan nila ay nahulog sa isang patibong. Kagagawan pala ito ng isang uwak na gumagaya sa boses ni Ginoong Setots. Hindi din nakaligtas sila Gon at Killua, at sila ay tuluyang nilamon ng isang higanteng palaka, samantala si Kurapika naman ay nagawang tusukin ang mata ng isang dinosaur, at nagbigay pagkakataon nito upang makatakas sila. Hindi din nagtagal ay iniluwa sila Gon at Killua ng dambuhalang palaka, dahil ito sa juice na ibinigay sa kanila ni Tomba. Samantala nakita nila Leoryo at Kurapika si Hisoka na napapalibutan na ng isang grupo ng mga aplikante. Ayon sa leader nila masyado daw delikado si Hisoka para maging isang hunter. Itinuring ni Hisoka na isa lamang laro ang nais ng mga aplikante, kaya't lalong kinainis ito ng grupo at sabay-sabay na umatake. Ngunit sa isang kumpas ni Hisoka gamit ang iisang baraha, sabay-sabay ding bumagsak ang mga aplikante at tinapos ang natitirang lalaki. Sa mga sandaling ito alam ni Hisoka na nasaksihan itong lahat nila Kurapika at Leoryo, kaya't habang papalapit si Hisoka, nagplano ang dalawa na sila ay tatakas, sapagkat alam ni Kurapika na wala silang laban pagdating kay Hisoka. Sabay na tumakbo si Kurapika at Leoryo sa magkaibang direksyon, subalit makalipas lamang ang ilang sandali, bumalik si Leoryo upang harapin si Hisoka, at sinabing hindi niya kayang magbulag-bulagan sa kalupitang ginawa nito. Umatake si Leoryo kay Hisoka, ngunit nadaya siya ng ilusyon na ginawa nito na muntikan na niyang ikamatay, sa kabutihang palad ay napigilan si Hisoka ni Gon. Napukaw ang atensyon ni Hisoka sa pamingwit na gamit ni Gon, at habang papalapit ito, muling umatake si Leoryo subalit na-counter lamang din ito ng uppercut ni Hisoka. Nagkaroon ng sandali na aliwin ni Hisoka ang sarili laban kay Gon, at kahit anong atake at taktika na gawin ng ating bida, ay balewala lamang ito sa kakayahan ni Hisoka. Habang hawak si Gon sa leeg, naaaliw si Hisoka na pagmasdan ang mukha ni Gon, at binitawan lamang niya ito nang muntikan ng mawala ng malay si Gon. Matapos makapasa sa kanyang pamantayan, inaasahan ni Hisoka na makakapagpatuloy sila Gon sa exam, at pagkatapos ay umalis na ito nang makatanggap ng sikretong tawag mula sa isang tao, at nagpas siyang dalhin si Leoryo sa dulo ng kanilang patutunguhan. Matapos ng engkwentro, muling nakipagkita si Kurapika kay Gon, ang ilang mga kalahok ay nakarating na sa finish line ng Phase 1 ng exam. Ginamit ni Gon ang amoy ng pabango ni Leoryo upang kanila itong sundan, hindi alam ni Gon kung paano sila nakapasa ni Leoryo sa pamantayan ni Hisoka. Sa palagay ni Kurapika na naramdaman ni Hisoka kila Gon at Leoryo ang sapat na lakas ng pagiging hunter, at kung pamantayan lang din naman ang basehan, maaaring nakitaan ni Hisoka si Gon ng potensyal na makakapalag sa kanya. Inamin ni Gon na ngayon lamang siya nakaramdam ng kakaibang takot nang makaharap si Hisoka, subalit sa kabila nito ay mas nakaramdam siya ng matinding pananabik. Sa wakas ay nagawang makarating na din nila Gon at Kurapika sa lugar ng tagpuan, agad na itinuro ni Hisoka kay Gon ang kinalalagyan ni Leoryo, at lutang pa ito at walang maalala sa nangyari kanina. Samantala natuwa naman si Killua na nagawang makahabol ni Gon bago matapos ang pagsusulit, gayunpaman nagpaalam na si Ginoong Setots sa lahat ng natitirang aplikante, at konting sandali na lamang ay magpapatuloy na ang Phase 2 ng Hunter exam. Nagpakilala sila Menchi at Buhara bilang kanilang examiner sa pangalawang yugto ng pagsusulit, at ang hamon nila ngayon ay ang tungkol sa pagluluto, sapagkat sila Menchi at Buhara ay isang gourmet hunter. Karamihan sa mga aplikante ay natawa at minamaliit ang naging hamon ngayon,
habang si Ginoong Setots ay hindi maiwasang mag-alala dahil baka ni isa sa mga aplikante ay walang makapasa. Gayunpaman inatasan ni Buhara ang lahat na manghuli ng baboy sa kagubatang ito, sapagkat ito ang pangunahing sangkap nila sa pagluluto, at ayon naman kay Menchie ay sila ang huhusga kung pasado ba ang lasa at presentasyon ng kanilang ihahandang putahe. At sa isang hudyat ni Buhara, ang lahat ng aplikante ay nagsimula ng magtungo sa kagubatan upang manghuli ng kani-kanilang baboy. Aksidenteng natagpuan nila Gon ang mga baboy, at hindi pala basta-basta ang mga ito, sapagkat ang mga ito ay pinakamababangis at delikadong lahi ng baboy sa mundo. Sa tigas ng uso ng mga baboy ay kawawa ang lahat ng masagasaan nito, at kahit pa sinubukan nilang gamitan ito ng sandata ay wala man lang itong talab. Nang matuklasan ni Gon ang kahinaan ng baboy, marami sa mga aplikante ang gumaya, at lahat sila ay nakabalik ng may kanya-kanyang nahuling baboy. Sinimulan na ng mga aplikante ang pagluluto, at karamihan sa kanila ay pare-pareho ang estilo pagdating sa pagluluto, kaya naman hindi sila nakapasa sa pamantayan ni Menchie. Naisip ni Kurapika na gamitin ang kanilang pagiging malikhain, subalit ang mga hinain ni Lioryo at Gon ay wala lang din pinagkaiba sa mga nauna. Sinubukan ni Kurapika maghain ng may kakaibang presentasyon, subalit hindi pa din ito pasado kay Menchie dahil wala lang din itong pinagkaiba sa luto ni Lioryo. Nang mabusog na si Buhara, idineklara na ni Menchie na tapos na ang pagsusulit at lahat ng mga aplikante ay bumagsak, dahil dito hindi mapigilan ni Toda ang magalit. Ipinaliwanag ni Menchie na ang pagiging gourmet hunter ay sumusuwang sa panganib makakuha lamang ng sangkap. Sapagkat kahit anumang klaseng hunter ay malawak ang pag-iisip, at handang sumubok ng bago, at kung wala sila nito ay hindi sila karapat-dapat na maging hunter. Inulat ni Ginoong Setots sa chairman ng sitwasyon, kaya't isang airship ang dumating at isang matandang lalaki ang lumapag gamit lamang ang dalawang paa. Kinilala ito ni Menchie bilang si Chairman Netero. Inamin ni Menchie na binagsak niya ang lahat, dahil sa kakulangan ng mga aplikante na sumubok ng bago. At dahil nadala siya sa emosyon matapos insultuhan ang kanyang propesyon, nais ni Menchie magbitiw sa pagiging examiner, subalit hindi siya pinayagan ni Ginoong Netero. Kaya naman iminungkahi ni Menchie na ulitin ang pagsusulit, at ang kanilang pagsubok ay ang pagluluto lamang ng nilagang itlog. Lahat ng mga aplikante ay dinala nila Menchie sa Split Mountain, kung saan matatagpuan ang mga itlog ng Spider Eagle. Ipinakita ni Menchie ang dapat nilang gawin, walang pag-aalinlangan na sino ang ni Menchie pa ibaba ang bangin makakuha lamang ng itlog, at saka bumalik pa itaas gamit ang pabugso-bugsong malakas na hangin. Hindi nagtagal ay tumalon na din ang ating mga bida at nagsisunodan na rin ang iba, subalit may isang bugok na tao ang atat kumuha ng itlog, at tuluyan itong nahulog dahil wala pang hangin. Ang ilang mga aplikante ay umaasa sa pakiramdam ni Gon, at sa isang sabi lamang ni Gon, lahat sila ay tagumpay nakakuha ng mga itlog at ligtas na nakabalik sa itaas. Matapos makakuha ng itlog, kanila na itong niluto at nagulat sila sa napakasarap na lasa nito, at marami sa kanila ay nag-iba ang pananaw sa pagiging isang gourmet hunter, kabilang na si Toda na humingi ng panmanhin kay Menchie. Matapos ang ikalawang pagsusulit, sumakay ang mga natitirang kalahok sa airship at doon formal na nagpakilala si Chairman Netero at ang secretary niyang si Mr. Bean. Inanunsyo ni Mr. Bean na ganap na alas 8 ng umaga ang dating nila sa lugar ng ikatlong bahagi ng pagsusulit, kaya't malaya silang samantalahin ang buong gabi upang makapagpahinga. Subalit umatake na naman ang modos ni Tomba, at binalaan sila Kurapika at Lioryo na maaaring parte pa din ng pagsubok ang oras ng pahinga, kaya't kailangan pa din nilang maging alerto. Dahil sa naging reaksyon nila Kurapika at Lioryo, sigurado si Tomba na gumana ang kanyang panloloko, kaya't inaasahan niya na hindi matutulog ang dalawa at tuluyan silang babagsak dahil sa kapagudan. Samantala habang naghahapunan ang mga examiner, napag-usapan nila na marami sa mga aplikante ngayon ang magagaling, kabilang na si Hanzo at Killua. Subalit ang mas nakapukaw ng atensyon ni Buhara ay si Hisoka, sapagkat nararamdaman niya na mapanganib ito at sinang-ayunan naman ito ni Menchie. Ayon kay Ginoong Setots, kailangan nilang bantayan si Hisoka, sapagkat ang taong ito ay katulad nila na naghahanap ng totoong hamon o karibal, subalit ang taglay na kabaliwan nito ay higit pa,
kaya ganun na lamang kung pakiramdam nila na tila hinahamon sila ni Hisoka. Samantala na pag-usapan nila Gon at Killua ang tungkol sa kanilang mga pamilya, natanong ni Gon kung ano ang trabaho ng magulang ni Killua. Ikinwento ni Killua na parehong assassin ang kanyang mga magulang, umaasa ang mga ito na magiging top assassin siya balang araw, subalit ayaw ni Killua ang idinidikta ng mga ito sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Killua kinailangan pa niyang labanan ang kanyang ina at kapatid, upang makaalis lamang siya sa kanila at hanapin ang sariling landas at makapamuhay ng normal. Nabanggit din niya na pangarap din niyang hulihin ang kanyang sariling pamilya, kapag siya ay naging ganap na isang hunter at siguradong malaking pera ang makukuha niya dito. Gayunpaman sinubukan silang isahan ni Chairman Netero na kunwari ay may ibang taong nanonood sa kanila sa kabilang pasilyo. Naramdaman ng dalawa na si Ginoong Netero talaga ang nasa kabilang pasilyo, subalit patuloy pa din itinanggi ito ni Ginoong Netero, kaya't nakuha niya ang interes ni Gon at Killua na subukan ang kanyang bilis sa pamamagitan ng isang laro. Ipinaliwanag ni Ginoong Netero na kailangan lamang nilang agawin sa kanya ang bolang ito, at kung sila ay magtatagumpay, ay accepted na sila sa exam at automatic na silang magiging isang hunter. Unang sumubok si Killua, at gumamit siya ng isang teknik ng mga assassin na tinawag na Rhythm Echo, at lumilikha ito ng naiiwang mga imahe. Subalit ang panglilinlang na ito ay hindi tumalab kay Ginoong Netero, at sa bilis at ligsi nito hindi makapaniwala si Killua na hindi niya maaga ang bola sa kabila ng katandaan nito. Sinubukan niyang patamaan ang kanang binti ni Ginoong Netero, subalit siya lang mismo ang nakaramdam sa sakit. Sumunod naman na sumabak ay si Gon, dahil sa kakaibang bilis ni Gon ay nagulat si Ginoong Netero sa kanya, subalit nasayang lamang ito nang mauntog ang ulo niya sa biglaang pagkatalon. Sa kabilang banda, inaasahan ni Tomba na tagumpay ang panloloko niya kila Kurapika at Leoryo, subalit nagulat siya nang mahimbing pa din ang tulog ng mga ito. Hanggang ngayon ay hindi pa din nakukuha ni Gon at Killua ang bola, kaya't iminungkahi ni Ginoong Netero na sila ay magtulungan na lamang. Sinubukan nila Gon at Killua na gumamit ng mga ilang pandaraya, at nang akala nilang abot kamay na nila ang bola, biglang bumulusok si Ginoong Netero at nabigo pa din silang makuha ang bola. Dahil sa inis ni Killua ay nagpa siya na itong umayaw, subalit si Gon ay nais pa din magpatuloy. Ipinaliwanag ni Killua na imposible nilang maaga kay Ginoong Netero ang bola, sapagkat hindi pa nito ginagamit ang kanang kamay nito. Gayunpaman nagdesisyon si Gon na magpatuloy pa din, at ang nais niya ay mapilitang gamitin ni Ginoong Netero ang kanang kamay nito sa kanya. Habang naglalakad si Killua, aksidenteng nabangga niya ang dalawang aplikante na nagdulot ng isang gulo, kaya't ito ang napagbuntungan niya ng kanyang galit mula kay Ginoong Netero. Samantala nakaisip si Gon na targetin ang tiyan ni Ginoong Netero, dahil sa takot ni Ginoong Netero na mapuruhan ang ulo ni Gon, napilitan niyang gamitin ang kanang kamay niya nang hindi nito namamalayan. Dahil sa tuwa ni Gon ay nakatulog na lamang ito sa sobrang pagod, kaya't iminungkahi ni Ginoong Netero sa piloto ng airship na bagalan ang lipad, nang sa ganun ay makapagpahinga pa ng sapat si Gon. Kinaumagahan, lumapag na ang airship sa tinatawag nilang Trick Tower, at dito inanunsyo ni Mr. Bean na sa lugar na ito gaganapin ang third phase ng Hunter exam. Kailangan nilang makarating sa pinakaibaba ng tore sa loob ng 3 araw, sinubukan nila na sumilip pa ibaba at imposibleng makababa sila ng ligtas sa kanilang sitwasyon. Isang kalahok na rock climber ang sumubok babain ito, ngunit hindi nagtagal ay mabilis siyang kinain ng mga kakaibang lumilipad na halimaw. Makalipas lamang ang ilang minuto, napansin ng ating mga bida na unti-unting nawawala ang ilang mga kalahok, naisip ni Kurapika na maaaring isa sa mga batong blockade na tinatapakan nila ay daanan papasok. Hanggang sa natuklasan ni Gon na may ilang daanan daw na pwede nilang pasukan, at batay sa kanilang obserbasyon isang tao lamang ang magkakasya kada isang daanan. Kahit na hindi nila sigurado kung ligtas ba ang ilan sa kanilang mga papasukan, sumugal pa din sila at sabay-sabay silang pumasok pa ibaba. Sila ay napunta sa iisang silid, at hindi nila inakala na sila pa din ang magkakasama, at doon din nila nakita ang 5 relo na may 2 buton na bilog at X. Kanilang sinuot ang mga relo at kulang pa sila ng ika-5 miyembro. Ipinaliwanag ng warden na si Ipo na ang toring ito ay isang kulungan, at kinakailangan pa nila ng isa pang miyembro upang makausad.
Ang hamon na kanilang napili ay pinapagana ng botohan at mamimili sila kung X ba o bilog. Kinakailangan nila na magkaisa sa bawat hamon at ang pinakamaraming bilang na boto ay itong susundin. Samantala ipinatawag ni Ipo ang mga bilanggo na makikiisa sa pagsusulit, habang ang ating mga bida ay naghihintay pa din sa kanilang magiging ikalimang miyembro. Dahil 2 oras na ang nasasayang, hindi maiwasang mabahala ni Leoryo, subalit mas lalo pa silang nabahala na ang kumag na si Tomba pa ang kanilang naging ikalimang miyembro. Sa unang parte ng pagsubok, kailangan lang nila magdesisyon kung bubuksan ba ang pinto o hindi, subalit una pa lang ay nang bibwisit na si Tomba dahil siya lamang ang bumoto sa hindi. Para sa susunod na pagsubok, kinakailangan naman nila mamili ngayon sa kanang pinto o kaliwang pinto, naging hati ang boto nila pagdating sa pagkakataon na ito. Ipinaliwanag ni Kurapika na mas mainam na piliin na lamang ang kaliwa, sapagkat alam ng mga examiner ang kadalasang isip ng nakararami ay piliin ang kanan, kaya't mas mabuting sasalungat sila sa kinagawian ng karamihan. Di nagtagal na tunton nila ang isang silid na may plataporma sa gitna, at sa kabilang panig naman ang mga bilanggo na kanilang makakaharap. Ipinaliwanag ni Ipo na kailangan nilang talunin ang mga bilanggo, at kahit anong magiging diskarte o pamamaraan sa laban ay kanilang pinapayagan. Sinabi ni Bendot na kinakailangan lamang ng 3 panalo mula kay Lagon, at kanila na itong padadaanin, subalit ang tunay na layunin ng mga bilanggong ito ay ang maantalaang oras ng ating mga bida bago matapos ang pagsusulit. Para sa unang laban ay si Bendot ang kanilang makakaharap, at nagboluntaryo naman si Tomba na maunang lumaban, upang makabawi daw siya sa mga maling ginawa niya kanina. Hindi makapaniwala ang ating mga bida na gagawin ni Tomba ang magpakabayani, at bago magsimula ang laban, nais ni Bendot na isang deathmatch ang kanilang magiging laban, na nakakagulat dahil sinang-ayunan naman ito ni Tomba. Inaasahan ng ating mga bida na may tinatagong lakas si Tomba base sa mga galawan nito, subalit nang umatake na si Bendot ay agad din namang sumuko si Tomba. Tinanggap ni Bendot ang desisyon ni Tomba, kaya't may 1 puntos na ang kupunan nila, at ipinaalala niya na 2 beses lamang silang mananalo, at tuluyan ang babagsak sa Hunter exam ang ating mga bida. Lalong tumindi ang galit ni Leoryo sa kahangalan ni Tomba, inamin ni Tomba na wala talaga siyang balak maging hunter. Ang tanging pakay niya dito ay ang durugin ng mga pangarap ng mga kalahok sa Hunter exam, at para sa kanya ay walang kapantay na kasiyahan ang naidudulot nito sa kanya. Gayunpaman sinabi ni Killua na tama lang ang desisyon ni Tomba, sapagkat nakikita niya na balak pahirapan ng dahan-dahan ni Bendot si Tomba bago ito tapusin. At ang susunod naman na lalaban mula sa kabilang panig ay si Sidokon, nagboluntaryo si Gon na harapin ito, subalit hindi pa din papakampante ang ating bida sapagkat hindi nila alam kung anong binabalak ni Sidokon. Sa pagpapatuloy, dahil sa payat na pangangatawan ni Sidokon, sinabi nito na hindi siya magaling sa laban na pisikal ang batayan, kaya't iminungkahi nito na ang magiging laban nila ay sa pamamagitan ng patagalang maubusan ng kandila. Mukhamang simple ang hamon niya, subalit naging komplikado ito nang papiliin na si Lagon sa maigsi o mahabang kandila. Hindi maiwasang mag-alinlangan ng ating mga bida kung saan ba ang kanilang pipiliin, dahil may posibleng nilagay si Sidokon na pandaraya na anuman sa mga kandila. Ang ganitong sitwasyon ay hindi madadaan sa katwiran, kaya't wala silang magagawa dito kung hindi ay manghula, at sumugal kung anuman ang kalalabasan. Gayunpaman binigyan sila ng oras ni Sidokon para makapag-isip, at dahil hirap sila Kurapika sa pagdedesisyon, iminungkahi na lamang nila na si Gon ang pumili, at pinili ni Gon ang mahabang kandila. Silang 5 ay bumoto ayon sa kagustuhan ni Gon, at ibinigay na ni Sidokon ang mahabang kandila at sabay na nila itong sinindihan. Ang tanging gagawin na lamang nila ay ang hintayang maubos ang kandila, subalit hindi dapat papakampante si Gon, dahil may bumubugsong hangin ang nanggagaling sa ibaba. Kampante si Sidokon na maipapanalo niya ang laban, dahil bago pa lamang niya ibigay kay Gon ang kandila ay nakagawa na siya ng pandaraya, kaya kahit gaano kahaba ang kandila ni Gon, ay una itong mauubos dahil biglang lumakas ang lingas nito. Lingid sa kaalaman ng ating mga bida, pinalitan ni Sidokon ang kandilang ibinigay niya kay Gon, kaya't kahit mahaba o maigsi pa man ang piliin nila, may nakahandang kandila si Sidokon na pareho niyang binabad sa langis.
Gayunpaman binaba ni Gon ang kanyang kandila, at mabilis na lumapit kay Sidokon upang hipan ang kandila nito. Humanga si Ippo kay Gon dahil nagawa nitong baliktarin ang laban kahit na nalamangan na ito, kaya't sa wakas ay may puntos na din ang ating mga bida. Para sa sumunod na laban ay sa pagitan nila Kurapika at Magetani, ipinakita ni Magetani ang tato niya na may mga puso, ang mga ito ay sumisimbolo sa mga napatay niya at si Kurapika ang nais niyang kumumpleto dito. Kaya naman iminungkahi niya na isang deathmatch din ang magiging laban, subalit ang totoo si Magetani ay magaling lamang sa panloloko at paninindak, at ito ang paraan niya upang pasukuin ang kalaban. Inaasahan ni Magetani na nanginginig na sa takot si Kurapika, subalit nagulat siya na mabilis lamang na pumayag ito sa kanilang deathmatch, kaya naman nagtataka si Magetani na baka ay nahihibang na si Kurapika. Sa mga oras na ito ay nangangamba na si Magetani, dahil nakikita niyang kumpiyansa pa din si Kurapika, kaya naman mas ipinakita niya ang kanyang mga muscle. Subalit alam nila Gon at Killua na isa lamang payaso ang kalaban ni Kurapika, sapagkat hindi sila nakakaramdam ng kaba at wala din namang silbi ang laki ng katawan nito. Gayunpaman umatake si Magetani at nagawa nitong mawasak ang sahig, sa lakas nito ay napaniwala niya si Leorio at Tomba, at pagkatapos ay flinex ni Magetani ang tato niyang gagambang may 8 paa. Agad itong nakilala ni Leorio at Tomba bilang simbolo ng Phantom Gang, ang mga ito ay isa sa mga pinakatanyag na mandarambong sa buong mundo. Inaakala ni Magetani na walang palya ang kanyang mga panloloko, subalit sa isang iglap biglang pumula ang mga mata ni Kurapika, at mabilis na dinakma ang mukha ni Magetani na sinundan naman ng malakas na suntok na nagpatamba dito. Sinabi ni Kurapika na ang tunay na tato ng Phantom Gang ay may kasamang numero sa loob ng gagamba, at ang mga ito ay hindi na mabilang ang mga taong napatay, at saka binalaan niya si Magetani na huwag nitong babanggitin ang Phantom Gang, kung di ay tutuluyan na niyang patayin ito. Muling bumalik si Kurapika sa kanyang grupo, inamin nito na alam naman niyang peke lamang ang tato ni Magetani, subalit nang makita niya ang gagamba ay nawala na siya sa kanyang sarili. Dahil sa takot nila Leorio, napagpasyahan nila Gon na simula ngayon ay ilalayo na nila ang kahit anumang gagamba pagdating kay Kurapika. At para sa pang-apat na laban, nagpresenta si Leorio na siya naman ang haharap sa isa sa mga bilanggo, at kapag nanalo siya malalagpasan na nila ang pagsusulit na ito. Ipinahayag ni Leorio na dapat nang alisin si Magetani sa ring upang masimulan na ang laban, ngunit sinabi ng isang bilanggo na hindi pa pwede dahil hindi pa daw natatapos ang nakaraang laban. Ipinaliwanag ng babae na deathmatch ang pinag-usapan nila ni Kurapika na laban, kaya't hindi pa ito patay bagkus nawalan lamang ng malay si Magetani. Dahil may katwiran ang sinabi ng babae, iminungkahi ni Leorio kay Kurapika na tapusin na ang laban, subalit tumanggi si Kurapika dahil hindi niya magagawang pumatol sa isang tao na hindi na kayang lumaban pa. Iminungkahi ni Kurapika na hintayin na lamang nilang magising si Magetani, at doon malalaman kung lalaban pa ito o hindi. Subalit sinabi ni Leorio na hindi nila pwedeng gawin iyon dahil meron lamang silang sapat na oras, kaya't iminungkahi na lamang niya na magkaroon sila ng mano-manong botohan, kung sa pilitang papatayin ni Kurapika si Magetani o ipagpapatuloy na lang nila ang paghihintay. Nang mangyari ang botohan, ni isa ay walang nakilahok sa plano ni Leorio, katwiran ni Gon at Killua na hintayin na lamang nilang magising si Magetani, dahil sobra naman kung tatapusin ito ng walang kalaban-laban. Sa pagkakataong ito sinamantala ni Tomba na umepal, ginamit niya ang sitwasyon nila ngayon upang inisin si Leorio. Sa pamamagitan ng majority rules, si Leorio ang tanging hindi nabibigyang halaga ang opinyon, subalit dahil na din sa ipinagpipilitan ni Leorio ang gusto niya, nagbubunga din ito ng hindi pagkakaunawaan at haantong ito sa pagkawatak-watak ng kanilang grupo, at hindi magtatagal ay sabay-sabay na silang babagsak kagaya ng nais niyang mangyari. Samantala makikita si Hisoka na pumasok sa isang silid, doon ay hinihintay siya ng dating examinee. Naparito si Tag-Ari upang hindi makilahok sa kasalukuyang hunter exam, kung di maghiganti siya kay Hisoka sa ginawa nito sa kanyang mukha. Sabat naman ni Hisoka na ang peklat sa mukha ni Tag-Ari ay sumisimbolo sa kahinaan nito, kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa at umatake na si Tag-Ari gamit ang 4 nitong mga punyal. Patuloy lamang sa pag-iwas si Hisoka sa mga pag-atake ni Tag-Ari,
subalit kahit kalahating taon ang ginugol ni Tag-Ari sa pagsasanay nito sa 4 na punyal, nagawa pa din itong masalo ni Hisoka nang walang kahirap-hirap. Sa mga sandaling ito, nagpasalamat si Hisoka sa paglilibang sa kanya ni Tag-Ari kaya't agad na niyang tinapos ito, at siya ang kauna-unahang pumasa sa ikatlong bahagi ng Hunter exam. Matapos ang paghihintay nila ng ilang oras, iminungkahi nila sa mga bilanggo na inspeksyonin nila ang katawan ni Majitani, sapagkat ilang oras na itong tulog at hindi gumagalaw. Dahil sa kahilingan ng ating mga bida, naisipan ng babaeng bilanggo na gawing pastahan na lamang kung buhay pa si Majitani o hindi, at ang ipang pupusta nila ay ang kanilang mga oras. Kung matalo sila Gon, mababawasan ang time limit nila ng 50, at kung ang mga bilanggo naman ang matatalo, madadagdagan ang sintensya nila ng 50 taon. Sumang-ayon si Leoryo sa naisip ng babae, pumusta si Leoryo sa pamamagitan ng 10 oras ay mapapatunayan nilang buhay pa si Majitani. Sa naiisip ni Leoryo, sinadya niyang baliktarin ang ipinagdidiinan nila kaninang patay na si Majitani, sapagkat kung maliman siyang mapatunayan ngayon na buhay pa si Majitani, ay hindi pa din sila talo sapagkat mapupunta pa din sa kanila ang puntos, dahil sa naging deathmatch nila Kurapika kanina. Sinimulan ng suriin ni Leoryo si Majitani at napatunayan niyang may pulso pa ito, subalit sa kabilang banda ay napagtanto ni Killua na maaaring buhay pa nga si Majitani, ngunit baka hindi na ito magising sa loob ng 10 oras dahil sa tindi ng natamo nitong pinsala kay Kurapika. Dahil sa pag-iiba ng sitwasyon, iminungkahi na lamang ni Leoryo na muli silang magpustahan kung talagang wala ng malay si Majitani o nagpapanggap lang. Sa mga sandaling ito talaga palang nagpapanggap lamang si Majitani, at sa ngayon ay nagsisimula na siyang mabahala kung anong gagawin sa kanya ni Leoryo. Tinanggap ng babae ang hamon ni Leoryo, kaya't dinala ni Leoryo si Majitani sa gilid ng ring at balak niyang ihulog ito, bagay na ikinagulat naman ni Majitani. Tumutol ang babae sapagkat hindi pwedeng patayin ni Leoryo si Majitani, dahil hindi pa tapos ang laban nila ni Kurapika. Sinabi ni Leoryo na malugod nilang tatanggapin ang kanilang pagkatalo kung mapatay niya si Majitani, at ganap na mababawasan na ang sintensya ng mga bilanggo. Nang pumayag na ang babae sa kondisyon, binitawan ni Leoryo si Majitani at sa wakas ay inamin nito na nagpapanggap lamang siya. Tinanggap na ni Majitani ang pagkatalo, at pagkatapos ay sinabi ni Leoryo na madali lamang niyang nalamang buhay pa si Majitani, dahil sa pagdalaw ng mga mata nito. Sa wakas ay may 2 puntos na din ang ating mga bida, kaya't muling hinamon ni Leoryo ang babae na ipagpatuloy na nila ang kanilang tunay na laban. Matapos ang lahat ng mga pakulo ni Majitani, 1 puntos na lang ang kulang ng ating mga bida upang malagpasan ang pagsusulit na ito. Para sa susunod na laban, nagpakilala na ang babaeng bilanggo bilang si Lirut, at nabighani si Leoryo sa taglay na kagandahan nito. Iminungkahi ni Lirut na pagpustahan nila kung ano ba talaga ang kanyang kasarian, at dahil pinayagan ni Lirut may eksamin ni Leoryo ang kanyang katawan para malaman lamang kung ano ang kanyang kasarian, agad na pumusta si Leoryo na lalaki si Lirut na ikinadismaya ng kanyang mga kagrupo. Sa isip ni Leoryo na kahit matalo siya sa pustahang ito ay maituturing niya pa din itong mission success, at nang sinuri na ni Leoryo ang katawan ni Lirut ay abot langit ang kanyang nadamang saya. Sa pagkakataong ito, alam ni Tomba na wala sa ugat ni Leoryo ang pagsusugal kaya't sigurado siyang talo na ito, at matapos ang pagsusuri ay napatunayan ni Lirut na isa siyang babae, kaya natalo si Leoryo sa pustahan at 10 oras na lamang ang natitira sa kanyang tinaya. Pagkatapos nito, sinusubukan ni Leoryo na mag-isip ng susunod nilang pagpupustahan, subalit wala siyang maisip kaya't hinamon na lamang niya si Lirut ng larong bato-bato pick. Mataas ang kumpiyansa ni Leoryo sa napili niyang laro, subalit nagulat siya nang tumaya si Lirut ng 8 oras sa kanilang Jack and Poy. At kagaya ng inaasahan ni Lirut, muling kumagit si Leoryo sa kanyang patibong, at masasabi niyang napakadaling basahin ng pag-iisip ni Leoryo. Ayon kay Kurapika, mukhang simple lamang ang Jack and Poy, subalit dahil 3 kombinasyon lamang ang tama dito, nagiging komplikado ito lalo na kapag kabisado ng kalaban mo kung paano ka mag-isip. Bago magsimula, sinabi ni Lirut na nababasa niya sa isip ni Leoryo kung ano ang una nitong ititira, kaya tuluyang natataranta na si Leoryo.
At nang sila ay magpatuloy, parehong bato ang ginamit ni Lioryo at Lirut na humantong sa pagkatabla. Sinabi ni Lirut na kaya niyang tapatan ang lahat ng ititira ni Lioryo, subalit sa susunod na pagkakataon ay tatapusin na niya ang laban. Dahil sa mga sinabi ni Lirut, lalong tumitindi ang pagkabahala ni Lioryo, at dahil likas sa kabadong tao ang umiwas sa anumang bagay na pagkalantad, patuloy pa ding gumamit si Lioryo ng bato, at si Lirut naman ay papel na humantong na sa kanyang pagkapanalo. Sa pagkatalo ni Lioryo ay 10 oras na lamang ang natitira sa kanilang time limit, at si Killua naman ang susunod na sasabak. Ngunit sa kabilang panig, ang mga bilanggo ay nagsisimula ng maawa kay Killua, dahil ang kanyang makakaharap ay ang malupit na serial killer at walang awa na si Jones. Nagulantang si Lioryo nang makilala niya si Jones. Ayon sa kanya, si Jones daw ay walang pinipiling biktima mapabata man o matanda, ay walang awa nitong pinapaslang gamit lamang ang mga kamay nito. Pilit binalaan ni Lioryo si Killua, subalit dumiretso lamang itong papuntang ring at tinanong si Jones kung paano nila isasagawa ang laban. Ayon kay Jones wala siyang pakialam sa pagsusulit na ito, at ang nais lamang niya ay ang dumurog ng laman ng tao, subalit habang nagsasalita si Jones ay sa isang iglap ay nagawang dukutin ni Killua ang puso nito. Bago pa man makapag-react si Jones ay huli na ang lahat, at ang tanging nagawa na lamang niya ay tignan ang kanyang puso, at makalipas lamang ng ilang segundo ay binawian na ito ng buhay. Tagumpay na nanalo ang grupo ng ating mga bida, ang tatlo ay nagulat nang sabihin ni Gon na si Killua ay galing sa pamilya ng mga elite assassin. Lumitaw ang 100 sa may gilid, sinabi ni Ippo na patungo iyon sa isang silid at doon nila gugugulin ang nawala nilang 50 oras. Samantala maliban kay Hisoka, may 2 na ding mga kalahok ang nakatapos ng ikatlong pagsusulit kabilang na si Hanzo. Sa kabilang banda, 50 oras na maghihintay ang ating mga bida sa silid na ito, at katumbas iyon ng 2 araw kaya't naghanap na sila Gon at Killua ng mapaglilibangan. Ngayong kailangan na lamang maghintay ng ating mga bida ng 50 oras, kampante si Lioryo na sobra-sobra na ang 9 na oras upang tuluyan silang makarating sa pinakaibaba. Subalit tumutol dito si Tomba at Kurapika, sapagkat maaaring makaengkwentro na naman sila ng mga patibong, at nakadepende pa din ang oras nila kung gaano kahirap ang mga pagsubok. Muling ininis na naman ni Tomba si Lioryo, at sinabi nito na ipinatalo lamang ni Lioryo ang grupo maka-good time lamang sa chicks. Dagdag pa ni Tomba hindi din daw karapat-dapat si Lioryo na maging hunter, kaya't kuhang-kuha niya ang pagkabwisit ni Lioryo, at simula ngayon ay hinding-hindi na niya patatahimikin ang konsensya nito. Makalipas ang 10 oras, halos ilan sa kanila ay hindi makatulog, kaya't si Killua ay naghamon ng batuhan ng unan kay Gon. Dahil dyan naistorbo sa ingay si Lioryo, subalit nawala ang antok niya nang maamoy ang mabahong paa ni Tomba. Habang lumilipas ang oras, patuloy lamang ang ating mga bida sa paghahanap ng kanya-kanyang mapaglilibangan, upang hindi lamang mamalayan ang katagalan ng oras. Sa kabilang banda naman, patuloy na din nadadagdagan ang finish line ng mga aplikanteng nakalagpas sa mga pagsubok. Hanggang sa 1 minuto na lamang ang natitira sa oras nila Gon, at lahat sila ay nananabik at nakatayo na sa harap ng pintuan. Sa kanilang paglabas, muli na naman silang dumaan sa ilang mga patibong at pagsubok, may mga pangyayari pang hinabol sila ng rumaragasang bilog na bato. Gayunpaman natagpuan din naman nila ang isang silid na may 2 pinto, kung ang may bilog na pinto ang kanilang pipiliin, dadaan sila sa napakadaling daanan subalit aabutin sila ng 4 na pang 5 oras, at kung X naman ang kanilang pipiliin, madaling daanan at aabutin lamang sila ng 3 minuto ngunit 3 tao lamang ang pwedeng dumaan. Ang silid ay may nakahandang posas para sa 2 tao, at makakatulong ang mga nakamamatay na sandata upang mapagdesisyonan nila kung sino ang mga may iwan. Sa madaling salita, gusto silang paglaba-labanin ng examiner sa pagkakataong ito, subalit ipinahayag ni Gon na pipiliin niya ang bilog kahit na imposible basta't 5 silang makakapasa ngayon. Ipinahayag ni Killua na imposible talaga dahil wala na sa 1 oras ang kanilang time limit, kaya naman si Tomba ay pinairal na ulit ang kanyang pagkainutil at sinimulang atakihin si Lioryo. Sa mga sandaling ito lahat na sila ay nagkakagulo, subalit nagawa pa ding makaisip ni Gon ng paraan,
kaya't iminungkahi niya na piliin ang mahirap na daan at sa kanila binutas ang pader nito, upang sila ay makapasok sa pinakamabilis na daanan. Kaya't silang 5 ay tagumpay na nakaabot sa finish line sa loob lamang ng 3 minuto, at dahil sa pinakitang katalinuhan ni Gon, bumilib sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Kasama ang mga natitirang mga aplikante, tagumpay silang nakapasa sa ikatlong pagsusulit ng Hunter exam. Sa pagtatapos ng ikatlong exam, 24 na kandidato na lamang ang natitira na magpapatuloy para sa susunod na pagsusulit. Sinabi ni Ipo na ang kanilang ika-4 at pinakahuling exam ay gaganapin sa Zevel Island, at bago sila magtungo doon ay kinakailangan bumunot ulit ng mga aplikante ng mga numero. Lumapit ang bawat isa at bumunot ng tig-iisang card sa kahon. Nang matapos na ang lahat, sinabi ni Ipo na ang mga numero na nakalagay sa kanilang card ay ang itong kanilang magiging target. Marami sa mga kalahok ang nagtago agad ng kanilang mga numero. Ipinaliwanag ni Ipo na kailangan nilang nakawin ang badge number ng kanilang target, at kung kinakailangan pwede din naman nilang kunin ito sa bangkay nila. Dagdag pa ni Ipo, 3 puntos ang halaga ng numero ng kanilang target, 3 puntos din naman kung may tatago nila ang kanilang sariling badge number, at 1 puntos naman kung mananakaw nila ang numero maliban sa kanilang target. Sa kabuuan, 6 na puntos ang kanilang dapat na makuha para makapasa sa ika-4 at huling yugto ng Hunter exam. Sumakay ang mga kalahok sa barko papuntang Zevel Island, nagpakilala si Kara bilang kanilang magiging guide sa ika-4 na pagsusulit. Samantala ibinulgar ni Gon kay Killua na ang nabunot niyang numero ay si Hisoka, bagamat nababahala si Killua para kay Gon, kitang-kita pa din na naghahalo ang kaba at pananabik sa mga mata nito. At ayon kay Gon, kahit na siya ay natatakot nararamdaman pa din niyang magtatagumpay siyang makuha ang numero ni Hisoka. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakarating na din sila sa Zevel Island, at sinabi ni Kara na ang bawat isang kalahok ay isa-isang bababa depende sa kanilang pagkakasunod-sunod. Ang mga aplikante ay magtatagal sa islang ito ng 1 linggo, sa sapat na iyon para makakuha sila ng sapat na mga numero. Ayon kay Leorio at Kurapika, may kalamangan ang mga kalahok na mauuna, sapagkat maaari silang makahanap ng mapagtataguan at mamanmanan ang magiging galaw ng kanilang target. Hanggang sa nakababa na ang ating mga bida, si Gon ay agad nang naghanap ng mapagtataguan at pumwesto sa isang puno. Iniisip niya kung paano kukunin ang numero ni Hisoka, gayong hindi naman niya ito kayang talunin sa laban, subalit napukaw ang atensyon niya nang makita ang ibang aplikante na sinusundan ng isa. Nararamdaman ng nasa unang aplikante ang presensya ni Puckle, at sa pagpana ni Puckle ay nagawang makaiwas ng kanyang target, subalit agad din naman itong bumagsak sapagkat nadaplisan ito ng palaso na nilagyan ni Puckle ng pampaparalisa. Tagumpay na nakuha ni Puckle ang numero ng kanyang target, namangha naman si Gon sa kakayahan ni Puckle, kaya naman naliwanagan si Gon na dapat siyang maghanda at magsanay, upang tagumpay niyang maaga ang badge number ni Hisoka. Gamit ang kanyang pamingwit, sinimulan niyang magsanay dahil ito ang gagamitin niya upang makuha ang badge number ni Hisoka nang hindi siya lumalapit. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, pasikreto na pala siyang minamanmanan ni Gareta at binabasa ang kanyang mga galawan. Gayunpaman, at dahil alam niyang hindi sasapat ang galaw ng mansanas upang maisahan si Hisoka, napagpasyahan ni Gon na manghuli ng ibon at obserbahan ang bawat paggalaw nito. Hanggang sa sumapit na ang paglubog ng araw at makikita sila Leorio at Kurapika, habang si Gon nagpasyang manatili muna sa parehong lugar at determinadong ipagpatuloy bukas ang pagsasanay. Kinabukasan bigo pa din si Gon na makahuli ng ibon, hanggang sa napansin niya ang isda na dinagat ng ibon, dahil doon ay napagtanto niyang kailangang abala din sa iba ang kanyang target, nang sa ganon ay masisigurado niya ang magiging galaw nito. Kaya naman sa susunod na sandali, ginamit niya ang isa sa kanyang mga natutunan, at sa wakas ay tagumpay niyang nahuli ang ibon. Subalit sa isang gilid ay tahimik pa din na nagmamasid si Gareta, at may sapat ng impormasyon kung paano niya matutugis ang ating bida. Dahil sa walang humpay na pagsasanay ni Gon, nagkaroon na ng mga sugat ang kanyang kamay, lumapit sa kanya ang mga Hemiotropic butterfly dahil naaamoy nito ang mga dugo sa kanyang sugat. Biglang naalala ni Gon si Hisoka na nagkaroon ito ng sugat sa balikat, at napagtanto niya na maaari niyang mahanap si Hisoka gamit ang mga paro-parong ito.
Subalit ang kanyang natagpuan ay ang naging biktima ni Pokel, agad naman niya itong binigyang lunas at pagkatapos ay nagpatuloy pa din sa paghahanap. Hanggang sa napadpad siya sa talahiban, at sa wakas ay natunton niya din si Hisoka, agad na pinakalma ni Gon ang sarili upang maitago niya ang kanyang presensya. Samantala 2 araw na ang nakalipas at wala pa ding nakikitang ibang tao si Leoryo, subalit isang kaluskos ang kanyang narinig at nakita niya si Tomba. Agad na nagpaliwanag si Tomba na hindi si Leoryo ang kanyang target, at dahil walang ideya din si Leoryo kung sino ang target niya na si 246, nagpresenta si Tomba na kilala niya ang taong iyon at may alam din siya sa mga kahinaan nito. Subalit sa isang kondisyon, sasabihin nito ni Tomba kung bibigyan siya ni Leoryo ng gamot daw sa pagtatae, dahil kahapon pa daw sira ang kanyang tiyan. Pumayag naman si Leoryo ngunit para makasigurado, pinuna muna niyang magbigay si Tomba ng impormasyon, at sinabi ni Tomba na isa itong babae at gumagamit daw ito ng mga sandatang kemikal. At dahil sapat na ang nakuhang impormasyon ni Leoryo nagsimula na siyang kumuha ng gamot, ngunit biglang umatake si Sami at nakuha ng alaga nitong matching ang kanyang badge. Lumalabas na modos talaga ni Tomba ang lahat, ipinagtapat nito na si Leoryo talaga ang kanyang target at nakipagpalitan ito ng card kay Sami. Sobrang nabwisit si Leoryo sapagkat hindi niya akalaing magsasanib puwersa ang baboy Ramo at matching. At sa kabutihang palad na gawang harangin ni Kurapika si Tomba, at iminungkahi nito na makipagtulungan kay Leoryo upang mabawi niya ang badge number niya kay Sami. Subalit kahit gaano pa katuso ang matching ay naiisahan din, kaya tagumpay nilang nabawi ang badge number ni Leoryo at nakuha naman ni Kurapika ang numero ni Tomba. At dahil target ni Kurapika si Tomba, siya ay may total ng 6 points ngayon, kaya't iminungkahi niya kay Leoryo na hanapin naman ang target nito na 246, at ang pangalan daw nito ay si Panzo. Sa pagsapit ng bukang liwayway, matyaga pa ding nag-aantay si Gon ng tamang pagkakataon, hanggang sa nakaramdam si Hisoka ng presensya sa kinalalagyan ni Gon. Nagsimulang lumapit si Hisoka sa mga palumpong, inakala ni Gon na bistado na siya ni Hisoka, subalit si Gus pala iyon at hinamon nito ng isang duelo si Hisoka. Ang magaganap na laban ngayon sa paggitan ni Gus at Hisoka, ay perpekto sanang pagkakataon para kay Gon, ngunit napansin ng ating bida na hindi umaatake si Hisoka kaya't hindi niya maituloy-tuloy ang nais niyang gawin. Ayon kay Hisoka, walang saysay kung lalabanan pa niya si Gus sapagkat malapit na daw itong mamatay, ito pala ay may malubha ng sugat sa tagiliran. Alam ni Hisoka na nais ni Gus na mamatay sa isang tunay na laban, subalit tumanggi pa din siya, dahil dito galit na sumugod si Gus ngunit biglang napakaraming mga karayom ang tumama sa kanya. Agad itong ikinamatay ni Gus, at ang mga karayom pala ay galing kay Gitarakor. Lumalabas na siya ang may gawa ng sugat ni Gus at ibinigay nito ang numero ni Gus upang pasensya kay Hisoka. Isa-isang tinanggal ni Gitarakor ang mga karayom nito sa mukha, at lumabas ang tunay nitong anyo, nagsimulang maghukay si Gitarakor upang matulog, sapagkat sapat na daw ang kanyang puntos upang makapasa ngayon sa pagsusulit. Sa pagsapit muli ng gabi, nagsimula na si Hisoka na humanap ng kanyang target upang ganap ng makumpleto ang kanyang puntos. At hindi nagtagal nakita ni Hisoka sila Leoryo at Kurapika, subalit lingid pa din sa kaalaman niya na patuloy pa din siyang sinusundan ng ating bida. Nagsimula nang tumungo si Hisoka sa kinaroroonan nila Kurapika at Leoryo, habang si Gon naman ay nagulat ng malamang ang mga kaibigan pala niya ang target ni Hisoka. Nagpasya si Gon na baguhin niya ang kanyang plano at tulungan ang kanyang mga kaibigan, hanggang sa nakasalubong na nila Kurapika at Leoryo si Hisoka sa daan. Sinubukang hingiin ni Hisoka ang mga badge number nila Kurapika at Leoryo. Sa puntong ito, alam ni Kurapika na wala silang laban kay Hisoka kaya dinaan na lamang niya ito sa isang negosasyon. At dahil 4 ang dalang numero nila Kurapika kabilang na ang sa kanila, payag silang ibigay ang 2 numero na nakuha nila kila Tomba, subalit hindi sila papayag na kunin ni Hisoka ang sariling badge number nila. Natawa na lamang si Hisoka sa katapangan nila Kurapika at Leoryo, at dahil alam naman nilang lahat na wala ni isa sa kanila ang may target sa isa't isa, pumayag si Hisoka sa kondisyon at iminungkahing isang numero na lamang ang kukunin niya. Maingat na nilagay ni Kurapika ang badge number sa puno at saka sila lumayo, at makalipas lamang ang ilang sandali,
ipinahayag ni Hisoka na malaki na ang ipinagbago ng dalawa subalit marami pa silang dapat matutunan. Nakahinga ng maluwag si Gon nang magawang makaalis ng kanyang mga kaibigan, subalit nangangamba naman si Gon na baka ang magiging sunod na target ni Hisoka ay hindi siya gustong labanan, mababaliwala lamang ang plinano niya. Subalit sa mga sandaling ito, biglang naglabas si Hisoka ng kakaibang aura at nakaramdam si Gon ng matinding takot. Dahil sa ginawa nila Kurapika at Leoryo, nagsimulang lumakas ang killing intent ni Hisoka, kaya naman masyado nang nasasabik itong pumatay. Kinabukasan, nagawa mang kumalma ni Hisoka sa matinding pagnanasa, subalit hindi pa din humuhupa ang kahibangan nito kaya't nagpatuloy na lamang ito sa paghahanap ng biktima. Sigurado si Gon nasa salakay si Hisoka kahit pa magawang sumuko ng susunod na biktima nito, kaya't minabuti niyang mauna, at nakita niya ang isang aplikante na magiging biktima ni Hisoka. Inalam ni Gon ang posibleng lugar kung saan magaganap ang engkwentro, at doon siya naunang nagkubli upang maisakatuparan ang plano. Pinagsikapan ni Gon na muling itago ang presensya niya kay Hisoka, at nang mamataan na ni Hisoka ang kanyang bibiktimahin, agad na sumugod ito at handa ng pumatay. At sa tamang pagkakataon, nagawang makuha ni Gon ang badge ni Hisoka, at saka ang dalawa ay tuluyan ng nagpang-abot. Nang mamataan siya ni Hisoka, minabuti na niyang tumakbo na papalayo, ngunit habang sinisikap niyang makalayo ng husto, bigla siyang nakaramdam ng panghihina at tuluyan na siyang bumagsak. Lumalabas na pasikreto pala siyang tinamaan ng tranquilizer ni Gareta. Humanga siya sa pinakitang abilidad ni Gon subalit pinayuhan niya din ito na matutong bantayan ang kanyang nasa paligid, at saka na ito umalis dala ang mga badge number. Puno ng panghihinayang si Gon ng mga sandaling ito, at ang isang paro-paro na dama po sa kanya, ay simbolo ng kanyang pagkatalo at pagkukulang sa kanyang kakayahan. Subalit biglang bumagsak ang bangkay ni Gareta sa kagagawa ni Hisoka, inilahad nito ang paghanga niya sa taktikang ipinamalas ni Gon. At bilang papuri ibinigay ni Hisoka pabalik ang badge number niya kasama na ang kay Gon, sapagkat kung di dahil kay Gon ay hindi niya malalaman na ang target pala niya ay si Gareta. Ngunit hindi matanggap ni Gon ang ganoong paraan, at kahit malakas pa din ang gamot sa kanyang katawan, nagawang makatayo ni Gon at nais nitong isauli ang numero ni Hisoka. Ngunit tumanggi si Hisoka at binigyan si Gon ng isang malakas na suntok sa mukha. Sinabi nito na muli silang maghaharap kapag kaya na ni Gon na sumuntok ng kagaya ng ipinaranas niya. Sa pagsapit ng gabi, nagawa man ng ating bida na makakumpleto ng puntos, subalit ramdam naman nito ang matinding pagkatalo. Sa pagpapatuloy, sa makailang araw ni Killua na paglilibot sa islang ito, patuloy pa din siyang sinusundan ni Imori para makuha ang kanyang badge number. At syempre imposibleng hindi ito alam ni Killua, kaya't iminungkahi nito na siya na lamang ang pupunta kay Imori upang hindi na ito mahirapan pa. Unti-unting natatakot si Imori kay Killua kung paano nito nalaman ang kanyang presensya, naisipan niyang umurong ngunit natatakot din siyang mapunan ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa dumating na ang kanyang mga kapatid, at nalaman ng mga ito na hindi pa nakukuha ni Imori ang numero ni Killua kaya't pinilit nila ito. Malakas ang loob ni Imori na lumaban dahil re-resback naman daw ang kanyang mga kuya, kung sakaling matalo siya sa isang bata lamang. Binigyan niya ng isang sipa si Killua na ikinatalsik nito, subalit nagulat sila nang makabangon agad si Killua at nagawang makuha pa ang numero ni Imori. Dahil sa numero ni Imori, nalaman ni Killua na maaaring isa sa mga kapatid ni Imori ang may hawak ng kanyang target na numero. Pinalibutan ng tatlo si Killua, sapagkat alam nilang hindi ordinaryong bata ito, subalit mabilis na nawala si Killua at nagawang bihagin ang isa sa mga Mori brothers. Walang nagawa ang nakadilaw kung di ibigay din kay Killua ang kanyang numero, at nang makuha na ni Killua ang 199 na itong target niya, nagpasya siyang itapon na lamang sa malayo ang nakuha niyang mga sobrang numero. Subalit isang mabilis na aplikante ang humabol sa isang binato niyang numero, at ito pala ay si Hanzo ngunit maling badge number pala ang nakuha niya, at napagtanto niya na inutakan siya ni Killua upang hindi niya ganon kadaling makuha ang mismong target number niya. Samantala, 6 na araw na ang lumipas nang magsimula ang ika-4 na pagsusulit, nababahala na si Leoryo dahil hanggang ngayon ay hindi pa din nila nahahanap ang kanyang target.
Napag-isipan nila ngayon na mag-abang sila malapit sa pampang, sapagkat maaaring makita nila ang target ni Leorio doon na nag-aabang ng barko, dahil isang araw na lamang ay matatapos na din ang exam. Napag-isipan nilang maghiwalay upang mapadali ang kanilang paghahanap, subalit dumating si Gon at iminungkahi nito na mas maganda kung sama-sama pa din sila. Ipinaalam ni Leorio kay Gon na ang target niya ay si Ponzo at gumagamit ito ng mga sandatang kemikal, at dahil dito, alam ni Kurapika na malakas ang pang-amoy ni Gon, kaya't iminungkahi ni Kurapika kay Gon na hanapin nila si Ponzo, sapagkat alam niyang kayang maamoy ni Gon ang mga kemikal na dala-dala ni Ponzo kahit nasa malayo. Sinubukan ni Gon na umakyat sa mataas na puno, at doon ay naamoy nga niya ang matapang na kemikal, at sinimulan nilang sundan ang malakas na amoy nito. Matapos ang buong araw nilang paghahanap, sa wakas ay natagpuan na nila ang isang kuweba kung saan nagmumula ang amoy ng kemikal. Nagpasya si Leorio na pumasok mag-isa, maingat niyang chinek ang kanyang dadaanan upang malaman kung may patibong. Iminungkahi ni Leorio na huwag nang sumunod sila Gon kung lumagpas na ang 30 minutos at wala pa siyang ibinibigay na senyales sa kanila. Subalit hindi sang-ayon dito ang dalawa, sapagkat hindi sila papayag na walang gagawin kung sakaling may mangyaring masama kay Leorio. Sa huli ay walang nagawa si Leorio at pumasok na din sa kuweba, doon ay natagpuan niya si Bourbon at si Ponzo. Agad na sinabi sa kanya ni Ponzo na wala silang mapapala kung maglalaban pa sila dahil sa numero, sapagkat ni isa sa kanila ay wala nang makakalabas pa sa kuweba. Hanggang sa nakalipas na ang 30 minutos, at saktong narinig nila Gon ang sigaw ni Leorio, nagmadali silang pumasok sa kuweba at doon ay natagpuan nilang nakahandusay si Leorio at puno ng kagat ng ahas. May nakahandang gamot sa kamandag si Leorio, subalit hindi ito sapat sa natamang pinsala niya kaya't binigyan na lamang nila Kurapika ito ng paunang lunas. Ipinaliwanag ni Ponzo na hindi sila makakalabas sa kuwebang ito ay dahil sa mga nakaabang na alagang ahas ni Bourbon, inaatake nito ang sinumang magtatangkang lumabas. Sinubukang makipagnegosasyon ni Kurapika kay Bourbon, ngunit ipinaalam ni Ponzo na patay na si Bourbon at wala na silang magagawa pa. Ipinagtaka ni Kurapika na kung paanong patay na si Bourbon gayong ito naman ang naglatag ng patibong sa kuwebang ito. Ibinunyag ni Ponzo na aksidente niyang napatay si Bourbon. Napag-alaman din ni Kurapika na tinuruan ni Bourbon ang mga alaga niyang ahas na protektahan siya kahit na ito ay patay na. Napansin ni Kurapika na namatay si Bourbon sa kagat ng mga bubuyog, ipinaliwanag niya na hindi kinaya ng katawan ni Bourbon dahil sa dami ng natanggap nitong kamandag. Ikinwento ni Ponzo ang nangyari, matapos makatulog ni Bourbon sa pinakawala niyang sleeping gas, tinangka niyang kunin ang numero nito subalit ang mga ahas nito ay hindi naabot ng sleeping gas, kaya naman dahil sa takot niya sa mga ahas aksidente niyang na-activate ang kanyang mga bubuyog na itong pumatay kay Bourbon. Nilinaw ni Ponzo na hindi niya sinasadyang mapatay si Bourbon, at kahit pa gusto niyang iligtas ito ay hindi na niya magawa, dahil ang mga ahas nito ay naging agresibo na. Iminungkahi ni Ponzo na hintayin na lamang nila ang mga examiner na susando sa kanila, at mahahanap sila ng mga ito gamit ang mga tracking device sa kanilang badge number. Gayunpaman hindi na kayang maghintay ng ating mga bida dahil kinakailangan ng madala agad si Leorio sa pagamutan. Sa mga oras na ito iniisip ni Kurapika na sana ay may dalang lunas sa kamandag si Bourbon, subalit kahit hindi sigurado, isinakripisyo ni Gon ang sarili upang makahanap ng anti-venom kay Bourbon. Sa kabutihang palad ay tagumpay na nakakuha si Gon ng anti-venom, agad na binigyang lunas ni Kurapika ang kanyang mga kaibigan, habang si Ponzo naman ay hindi makapaniwala sa tapang na ipinamalas ni Gon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay agad nang nakabawi ng lakas si Gon, at tinanong kay Ponzo kung may natitira pa ba itong sleeping gas. Balak patulugin ni Gon ang lahat ng ahas sa kuweba, sinabi ni Ponzo na magiging epektibo iyon ngunit pati silang lahat ay damay. Ipinagmalaki ni Gon na 9 na minutos ang record niya pagdating sa pagpigil ng hininga, sapat na iyon para makatulog ang lahat ng ahas at magawa niyang mailbas silang lahat sa kuweba. Nagsimulang pigilin ni Gon ang kanyang hininga, at nagsimula na ding pakawala ni Ponzo ang sleeping gas, ang lahat ng nasa kuweba ay unti-unti nang nakatulog maliban lamang kay Gon, at sa tamang oras tagumpay na nailabas ni Gon ang lahat sa kuweba.
Kagaya ng kasunduan nila, ibinigay ni Gon kay Panzo ang numero ni Bourbon, at bilang kapalit naman ay kinuha ni Gon ang numero ni Panzo para kay Leorio. Kinaumagahan, isa-isa nang nagdatingan ang mga aplikanteng nakakuha ng sapat na puntos, at kabilang na din ang ating mga bida, kaya naman silang lahat ay tagumpay na nakapasa sa ika-4 na yugto ng Hunter exam. Samantala pinag-usapan nila Chairman Netero ang mga nakapasa ngayon sa pagsusulit, hindi nila inaasahan na napakaraming mga aplikante ang makakapasa ngayong taon, kaya naman binabalak niyang magsagawa ng isang kakaibang uri ng laban. Ngunit bago iyon, ipinatawag ni Chairman ang bawat aplikante upang ma-interview ang mga ito, at doon ay tinanong niya ang bawat isang aplikante kung sino ang gusto nilang makalaban at iniiwasan nilang makabangga. Ayon kay Hisoka, nais niyang makalaban si Killua balang araw, subalit ang iniiwasan pa niya na makalaban sa ngayon ay si Gon. Ang bawat aplikante ay nakapanayam ni Chairman Netero, at nalaman natin kay Gon na ang gusto niyang makalaban ay si Hisoka at ang ayaw naman niya ay ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang interview, nakakuha ng sapat na datos si Chairman Netero, at nagulat naman ang mga examiner sa ginawang lineup nito para sa darating na laban. Samantala napapansin ni Kurapika na si Gon ay tila tahimik nitong mga nagdaan na oras, sinabi ni Gon na ang target niya ay si Hisoka, nagtagumpay man siyang makuha ang numero nito, subalit wala siyang nagawa man lang upang makalaban kay Hisoka. Dahil dito naiinis si Gon sa kanyang sarili, kaya naman nakaramdam siya ng lungkot at pagkadismaya, gayunpaman nagpasalamat si Kurapika kay Gon, sapagkat kung di dahil sa kanya ay hindi sila makakaabot sa pinakahuling yugto ng pagsusulit. Para sa pinakahuling yugto ng Hunter exam, ipinaliwanag ni Chairman Netero na silang siyam na natitira ang maglalaban-laban para sa pagsubok na ito. Ayon kay Chairman isang panalo lamang ang kinakailangan nila upang makapasa, at ang matatalo ay ang patuloy na lalaban sa mga nabigo, sa madaling salita ang pinakahuling makakaakyat sa itaas ay ang siyang babagsak. Ipinakita ni Chairman ang unang lineup kung sino-sino ang mga maglalaban. Nang makita ito, may mga ilan din sa mga kalahok ang nagulat at umalma na parang hindi ata akma ang ginawang lineup. Ayon kay Chairman Netero, binuo nila ang lineup na yan base sa mga naging performance ng mga aplikante ngayon sa mga nagdaang mga pagsubok. Kung matatandaan ang bawat mga pagsusulit na kanilang naipasa, ay sinukat ang kanilang tibay at pisikal, talas ng pag-iisip at pakiramdam, kaya't kung tutusin silang lahat ngayon dito ay karapat-dapat. Ipinaliwanag din ni Chairman Netero na pinapayagan silang gumamit ng mga sandata, subalit madi-disqualified naman sila kung tutuluyan nilang patayin ang kanilang makakalaban. Para sa unang laban si Gon at Hanzo ang maghaharap, may kutob na si Hanzo na mahihirapan siya kay Gon, habang ang ating bida naman ay hindi papatalo kung pabilisan lamang ang laban. Subalit marami sa mga nanonood ay alam na dehado si Gon laban kay Hanzo, at nang magsimula na ang laban ay mabilis na kumilos si Gon ngunit hindi ito sapat para kay Hanzo, at binigyan siya ng isang atake na nagpahina sa kanya. Ipinahayag ni Hanzo na sumuko na lamang si Gon sa laban, sapagkat patuloy lamang niyang sasaktan si Gon hanggat hindi ito sumusuko. Subalit talagang matibay si Gon at tumangging sumuko, kaya naman binigyan ulit ito ni Hanzo ng malakas na suntok sa sikmura. Sa mga nangyayari, hindi mapigilan ni Leorio na kumbinsihin si Gon na sumuko at bumawi na lamang sa susunod na laban. Dahil sa katigasan ng ulo ni Gon, pati si Menchi ay hindi na maiwasang mabahala sa kalagayan ni Gon, at sinisisi nito ang pagkasadista ni Chairman Netero sa ginawa nitong desisyon. Umabot na sa puntong marami nang naisok ang dugo si Gon dahil sa pinsalang natamo, kaya naman si Leorio ay nawawalan na ng pasensya at nagbantang papatayin niya si Hanzo. Subalit nagbabala ang referee na kung mangingialam si Leorio sa laban ay si Gon ang madi-disqualified, sa kabila ng kalagayan ni Gon ay nakuha pang tumayo nito, ngunit pinabagsak siya ni Hanzo at binalaan na babaliin ang kanyang braso. Tumanggi pa din si Gon na sumuko kaya tuluyan na siyang binalian ni Hanzo ng braso, halos marami sa mga nanonood ay hindi na kayang makita pa ang nangyayari, habang si Leorio at Kurapika naman ay nagngingit-ngit na sa galit. Ikinwento ni Hanzo ang kanyang nakaraan, bata pa lamang daw siya ay dumaan na siya sa mga matitinding pagsasanay mapapisikal man o espiritual, kaya't ito daw ang dahilan kung bakit siya nakalbo ng tuluyan.
Subalit nagawa pa din siyang masipa ni Gon dahil nagkaroon ito ng oras upang makabawi ng lakas, gayunpaman dito na nagbanta si Hanzo na puputuling niya ang mga binti ni Gon gamit ang kanyang patalim na itinago. Sa mga oras na ito, mukhang delikado na talaga ang sitwasyon ni Gon, subalit mariing pa ding hindi sumuko si Gon na nagpag-ulat sa lahat, at ang silid ay napuno ng mga halakhak dahil sa katigasan ng ulo nito. Katwiran ni Gon, hindi pwedeng gawin ni Hanzo iyon sapagkat mauubusan siya ng dugo at ikamamatay niya iyon, kaya't lalo nang hina-high blood si Hanzo dahil may punto nga naman si Gon. Naninibago si Killua na biglang nawala ang tensyon sa buong silid at napalitan ng tawanan, gayunpaman ipinaliwanag ni Hanzo na okay lamang siyang ma-disqualified ngayon, at least may pagkakataon pa naman siyang mag-exam ulit. Sumagot si Gon na hindi siya pwedeng magpatalo, dahil ito lamang ang pagkakataon niya upang mahanap ang kanyang ama, kaya't gagawin niya ang lahat upang maging isang ganap na hunter. Dahil sa mga mata ni Gon na puno ng dedikasyon, si Hanzo ay nagdesisyong siya na lamang ang sumuko, sapagkat alam na niya ngayon na hindi niya madadaan si Gon sa katwiran. Subalit ngayon ayaw naman ni Gon na sumuko ng ganun lamang si Hanzo, dahil hindi siya masaya sa naging resulta ng kanilang laban, kaya't sa buwisit ni Hanzo pinatulog na lamang niya si Gon nang hindi na ito magreklamo pa. Nagkaroon ng isang panaginip si Gon tungkol sa kanyang ama, pilit niyang nilalapitan ito subalit sa huli ay nabigo lamang siya. Nagising si Gon sa isang silid, naroon si Ginoong Setots at sinabing napakapalido ng naging bali niya, subalit dahil doon ay mas nakatulong pa ito upang mas lumakas ang kaliwang braso niya. Gayunpaman, nagpaabot ng pagbati si Ginoong Setots kay Gon dahil sa naipasa nito ang hunter exam. Bagamat tumanggi si Gon dahil hindi siya kontento sa naging resulta, ipinaliwanag ni Ginoong Setots na opisyal nang pumasa si Gon sa kamay ng mga Hunters Committee, at kahit ano pang gawin pagtutol dito ay wala na ding mababago. Maganda ang pagtrato sa mga profesional na hunters, at kagaya ng mga naunang mga hunters lahat ito ay nagsumikap katulad ni Gon, kaya't naniniwala si Ginoong Setots na nararapat lamang ang lisensya na ito kay Gon. Matapos pag-isipan ni Gon ang mga sinabi ni Ginoong Setots, sa huli ay tinanggap lamang din ito ni Gon, at muli siyang binati ni Ginoong Setots na bukal sa kanyang puso. Gayunpaman ipinaalam din ni Ginoong Setots na natapos na ang hunter exam, ang mga nakapasa ay kasalukuyang nasa orientation room, at ang tanging bumagsak lamang ay si Killua. Labis na ipinagtaka ito ni Gon, kaya naman para mas lalong maintindihan ni Gon, iminungkahi ni Ginoong Setots na ikwento ang lahat ng nangyari. Matapos mawalan ng malay ni Gon, nilinaw ni Hanzo kay Chairman Netero na si Gon talaga ang nanalo, sinang-ayunan naman ni Chairman ang naging resulta ng kanilang laban. Subalit hindi malinaw kay Killua kung bakit nagpatalo si Hanzo. Sinabi ni Hanzo na matapos niyang pahirapan si Gon, hindi siya nakakita ng anumang pagkamuhi sa mga mata nito, kaya't malinaw na sa kanya na si Gon ang nanalo sapagkat hindi kaya ng konsensya niya na ipagpatuloy pa ang pagpapahirap. Para sa ikalawang laban ay si Hisoka at Kurapika ang nagharap, subalit hindi pa natatapos ang laban ay may ibinulong si Hisoka at bigla na lamang itong kusang sumuko, kaya't si Kurapika ang itinanghal na panalo. At sa ikatlong laban parehong estilo ang ginamit ni Hanzo kay Pokol, kaya naman mabilis lang na sumuko si Pokol at si Hanzo ang nanalo. At sa ikaapat na laban, malinaw na si Hisoka ang lamang sa laban kay Bud Oro, subalit hindi nagtagal ay sumuko din si Bud Oro dahil may sinabi dito si Hisoka. Sa ikalimang laban hindi pa nagsisimula ang bakbakan, agad nang sumuko si Killua laban kay Pokol, at ipinagpaliban muna ang laban ni Leorio dahil sa matinding injury ni Bud Oro. At sa ikapitong laban, si Killua at Gitaracker ang maghaharap, subalit dito na nagsimula ang matinding problema ni Killua. Unti-unting nag-iba ang mukha ni Gitaracker, hanggang sa makilala na ito ni Killua bilang si Illumi at ito pala ang kanyang kuya. Ayon kay Illumi, inatasan siya ng kanilang ina na bantayan si Killua, at hindi niya inaasahan na gusto pala ng kanyang kapatid na maging isang hunter. Agad na ipinaalala ni Illumi na hindi na babagay si Killua na maging isang hunter, bagkus siya ay isang mamamatay tao sapagkat ang nagbibigay kaligayahan lamang kay Killua ay ang makakitil ng buhay, dahil ganon siya pinalaki ni Illumi at ng kanilang ama. Sinabi ni Killua na maaaring ayaw niya nga maging isang hunter,
subalit kung di dahil sa hunter exam na ito ay hindi niya makikilala ang kanyang kaibigan na si Gon. Ngunit pilit na itinatatak ni Illumi ang kanyang mga pangaral kay Killua. Sinabi nito na likas sa kaluluwa ni Killua ang pumatay kaya't walang sino man ang dapat na makipagkaibigan sa isang tulad niya. Hindi na iwasang sumabat ni Leoryo, at sinabihan si Killua na huwag makinig sa kanyang kuya, sapagkat sila ni Gon ay ganap na ngayong magkaibigan. Nang marinig ito ni Illumi, nagpa siya itong patayin si Gon dahil para sa kanya ay hadlang ito sa mga pangaral niya kay Killua, subalit bago pa man ito makalabas ng silid ay hinarang na siya nila Kurapika, Hanzo at Leoryo. Dahil dito napagtanto ni Illumi na siguradong babagsak siya sa exam kung papatayin niya si Gon, at si Killua ang tanging magwawagi. Kaya't nagdesisyon siyang tapusin muna ang hunter exam, upang walang magiging problema kung papatayin niya si Gon. Sa paglapit ni Illumi kay Killua, tinanong nito sa kanyang kapatid kung magagawa ba nitong labanan siya alang-alang kay Gon, ngunit dahil sa matinding takot ay sumuko na lamang si Killua. Nang matapos ang laban, isiniwalat ni Illumi na nagsinungaling lamang siya na papatayin niya si Gon, gayunpaman ibinulong ulit ni Illumi ang mga pangaral niya kay Killua. At nang ipinagpatuloy na ang laban nila Leoryo, bigla na lamang sumulpot si Killua at pinaslang nito si Bad Oro. Agad na humantong ito sa diretsang pagka-diskwalifikasyon nito sa exam. Matapos marinig ni Gon ang kwento, dumating si Gon sa orientation room dala ang kanyang matinding galit, at walang takot na kinumpronta nito si Illumi. Nais ni Gon na humingi ng tawad si Illumi sa kapatid niyang si Killua, ngunit nananatiling bulag-bulagan si Illumi sa kanyang mga nagawa, kaya naman puinersang itayo ni Gon si Illumi na kinagulat naman ng lahat. Gayunpaman alam ni Gon na walang patutunguhan ang kanyang pakiusap, kaya't pinilit na lamang niya si Illumi na sabihin kung nasaan si Killua. Sinabi ni Illumi na hindi niya kanidnap si Killua, ito ay kusang umalis mag-isa, subalit hindi ito katwiran kay Gon, dahil parang kanidnap na din nila si Killua sapagkat labag sa damdamin nito ang ginawa nitong pag-uwi. Gayunpaman sumingit si Chairman Netero at sinabing nakatuon din sila mismo sa usaping iyan, dahil nagpahayag sila Kurapika kung patas ba ang pagka-disqualified kay Killua. Ayon kay Kurapika, naniniwala siya na nasa ilalim ng hipnotismo ni Illumi si Killua kaya nagawa nitong paslangin si Bad Oro. Dagdag pa ni Leoryo, kung totoong tinulungan nga siya ni Killua upang manalo siya sa laban, dapat siya ang na-disqualified at hindi si Killua. Subalit pahayag ni Chairman, na puro espekulasyon lamang ang lahat at walang matibay na ebidensya kung na-hypnotize nga si Killua. Dagdag pa niya na maaaring may kalamangan nga si Leoryo sa laban nila ni Bad Oro, at dahil bihasang fighter si Killua, alam niya ito at hindi na ito kinailangang manggialam sa laban nilang dalawa. Gayunpaman nakisali si Pokel sa usapan, nagpahayag ito na kahina-hinala din ang naging laban ni Kurapika at Hisoka, sapagkat hindi katulad ng ibang mga naging laban ay malinaw na kitang-kita kung sino ang dehado at sumuko. Maaaring may naganap na kontsabahan sa dalawa, kaya naman gustong malaman ni Pokel kung ano ang ibinulong ni Hisoka, ngunit tumangging magsabi si Kurapika. Subalit biglang pinutol ni Gon ang usapan, sinabi niya na hindi na mahalaga na questionin ang pagkapanalo ng bawat isa, at ang tanging nakakapanghinayang lamang ay ang pagka-disqualified ni Killua. Sapagkat kitang-kita naman na madali lamang sa kanya na ipasa ang hunter exam, kaya't kung mapatunayan niyang may kinalaman si Illumi sa pagpatay ni Killua kay Bad Oro ay hinding-hindi niya ito mapapatawad. Muling nagsalita si Chairman Netero, sinabi nito na kahit ano pa man ang mga hinaing ng bawat isa, hindi na magbabago pa ang pasya at isip nila at ayon sa ebidensya, si Killua ay disqualified na at ang lahat ng nandito ay pasado. Kaya naman ipinakilala ni Mr. Beans ang hunter license. Gamit ang card na ito libre silang makakapag-travel kahit saang bansa, libre din silang gumamit ng mga pampublikong pasilidad, at marami pang benepisyo na makakatulong sa kanilang pamumuhay, kaya't pinag-iingat sila ni Mr. Beans na huwag iwala ang kanilang card sapagkat wala ng kapalit pa ito. Dagdag pa ni Mr. Beans na pahalagahan at gamitin nila ng mabuti ang kanilang hunter license, kaya naman silang 7 ay binati ni Chairman Netero na ganap ng mga lisensyadong hunter. Pagkatapos ng orientation, muling kinulit ni Gon si Illumi na sabihin ang kinaroroonan ni Killua, at dahil dumating din sila Kurapika at Leoryo,
Sinabi ni Illumi na sa tingin niya ay umuwi si Killua sa kanilang bahay sa bundok ng Kukuro, at binalaan niya sila Gon na hindi magandang bumisita doon. At dahil alam na ni Illumi ang pambihirang potensyal ni Gon, binalaan siya ni Hisoka na huwag papatayin si Gon, sapagkat siya mismo ang tatapos dito. Habang ang ating mga bida ay nagpaplano para sa kanilang susunod na destinasyon, dumating si Hanzo at nagpaalam na sa kanila. Masaya si Hanzo na makilala sila at nagbigay pa nga ito ng calling card, at tawagan lamang daw siya kung bibisita sila Gon sa kanyang bansa. Gayunpaman dumating din si Pokel, at humingi ito ng tawad kay Kurapika tungkol sa naging sagutan nila kanina. Ipinaalam din nito na balak niyang libutin ang buong mundo upang makatuklas ng mga panibagong species. Dahil may hawak si Pokel na laptop, iminungkahi ni Gon na i-search nila ang tungkol sa kanyang ama. Lumabas sa resulta na protektado ang impormasyon tungkol sa airpods ni Gon. Gayunpaman nagpaalam na din si Pokel at nagbigay ng kanyang email address, at pagkatapos ay ibinigay naman ni Ginoong Setots ang hunter license ni Gon. Ikinwento ni Ginoong Setots na ang espesyalidad niya ang pagtuklas ng mga gumuhong artifacts at isaayos ito sa dati, subalit may nakilala siya noon na isang hunter na kapareho niya ang propesyon, at namangha siya sa mga naging trabaho nito. At ang hunter na iyon ay si Jin Fricks, at iyon ang kaparehong tao na hinahanap ni Gon. Sinubukan ni Ginoong Setots na hanapin ito subalit nabigo siya sapagkat lahat ng tungkol kay Jin ay isang misteryo. Gayunpaman nagpaalam na din si Gon, at nagpasalamat naman siya kay Ginoong Setots sa maikling kwentuhan, at kasama sila Kurapika at Leorio dumiretso sila sa isang gusali upang i-search ang Kukuro Mountain. Nalaman nila na matatagpuan ang Kukuro Mountain sa Republika ng Padokea, kaya't nagpabook na ang ating mga bida ng tiket. Subalit nang magbiyahe na sila, napakahabang traffic ang sumalubong sa kanila, kaya't nagpasya na lamang silang takbuhin hanggang sa paliparan, at habang ginagawa nila ito naalala nila na para lamang silang nag-hunter exam ulit, kaya't dahil dito napuno na naman sila ng dedikasyon upang iligtas si Killua. Matapos ang pagsakay ng 3 araw sa eroplano, sa wakas ay narating na din ng ating mga bida ang Republika ng Padokea, kung saan matatagpuan ang Kukuro Mountain. Para makapunta sa paahan ng bundok ng Kukuro, kinailangan nilang sumakay ng tour bus patungo doon, at kapansin-pansin na ilan sa mga pasahero ay hindi mukhang mga turista. Di nagtagal na tanaw na nila ang Kukuro Mountain. Ayon sa tour guide, sa loob ng bundok na yan matatagpuan ang bahay ng pamilya Zoldyck at lahat ng mga ito ay assassin. Ang mismong lupain pala ng mga pamilya Zoldyck ay isa palang atraksyon, at ang gate na ito ay ang tinatawag na Gate of Hades, dahil lahat ng nangahas na pumasok dito ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Ngunit 2 ulupong ang bida-bida at ayaw maniwala sa sabi-sabing ito, at narito sila para sa bounty ng pamilya Zoldyck. Pinilit nilang kinuha ang susi sa isang manong guard at nangahas na pumasok sa maliit na pintuan sa gate. Subalit bigla silang nakarinig ng mga sigaw sa loob, at isang malaking kamay ang naglabas ng mga kalansay, dahil dito nagsanhi ito ng takot upang umalis ang lahat ng mga turista. Kinahapunan, napag-alaman ni Mang Zebro na ang ating mga bida ay kaibigan pala ni Killua. Natutuwa si Mang Zebro sapagkat ito ang unang beses na may mga kaibigang napadalaw. Subalit kahit na sila ay mga kaibigan ni Killua, tumanggi pa din si Mang Zebro na papasukin sila, dahil sa sinapit na din ng mga 2 ulupong kanina. Ipinaliwanag ni Mang Zebro na si Mike ang may gawa noon, siya ang alagang aso ng pamilya Zoldyck at kung sino man ang pumasok na tagalabas ay pinapatay nito. Nalaman din nila na malayang nakakapasok si Mang Zebro sa gate, kaya naman napagtanto ni Kurapika na hindi na kinakailangan ni Mang Zebro ng susi. Ang susing ito ay para lamang sa mga pasaway na gustong manghimasok, at lumalabas na hindi talaga isang gwardya si Mang Zebro, siya lamang ay tagaligpit ng kalansay ng mga kinakain ni Mike. Ipinaliwanag din ni Mang Zebro na ang totoong pasukan ay hindi sa maliit na pintuan, kundi ang napakalaking gate na ito at hindi na ito kinakailangan pa ng susi. Dagdag pa ni Mang Zebro, ang opisyal na tawag sa gate na ito ay ang pinto ng paglilitis, at kung sino man ang hindi makapagbukas ng pintong ito, ay hindi karapat-dapat na tumungtong sa lupain ng mga Zoldyck. Buong lakas na binuksan ni Mang Zebro ang pintuan,
ang bigat nito ay may sukat ng 2 tonelada, at kung sino man ang mapalad na makapagbukas nito, hindi ito magagawang atakihin ni Mike. Kung makikita 7 lahat ang gate na ito, at habang lumalaki ay dumodoble ang bigat ng pinto na kailangang itulak, at ayon kay Mang Zebro, nang bumalik si Killua ay nakabukas siya ng 3 pintuan na katumbas ng 16 na tonelada. Napagtanto ni Gon na hindi sapat ang lakas niya para mabuksan ang mga pintuan, kaya't pilit hinihiram ni Gon kay Mang Zebro ang susi. Natural na hindi ibinigay ni Mang Zebro ang susi, dahil ayaw niyang mapahamak ang mga kaibigan ng amo niyang si Killua, sa halip ay tinawagan na lamang niya ang isa sa mga butler ng pamilya Zoldyck. Ipinaabot ni Mang Zebro ang pakay nila Gon, subalit nabulyawan lamang si Mang Zebro at ayaw ng mayordomo ng pamilya Zoldyck na tumanggap ng mga buwisita. Gayunpaman sinubukan ni Gon na siya ang makipag-usap, nagpakilala si Gon bilang kaibigan ni Killua, subalit ang kausap niyang butler ay hindi maniwala na siya nga talaga ang kaibigan ni Killua. Paliwanag nito, maraming paraan para magaya ang boses o anyo ng isang tao, at kahit pa man na mapatunayan ni Gon na siya nga talaga ang kaibigan ni Killua, posible pa ding inutusan si Gon ng mga masasamang loob upang mapahamak ang kanyang master na si Killua. Dahil sa mga narinig, nadismaya si Gon at nagdesisyon na akyatin na lamang niya ang gate, pilit na pinipigilan siya ni Kurapika at Leoryo, subalit talagang matigas ang ulo ni Gon. Gayunpaman walang nagawa si Mang Zebro kung di ipahiram ang susi, subalit sa isang kondisyon, ay sasamahan niya ang 3 dahil may posibilidad na makilala siya ni Mike at hindi sila atakihin nito. Humingi ng tawad si Gon sa kanyang naging pag-uugali, dahil dito naantig si Mang Zebro at nagpasyang dumaan na lamang sila sa pinto ng paglilitis. Sa kanilang pagpasok, agad na tinawag ni Mang Zebro si Mike, hindi maipaliwanag ng ating mga bida ang nadadama nilang takot ngayon, habang si Gon naman ay napagtanto na ibang-iba ito sa mga hayop na kanyang nakasalamuha. Gayunpaman kahit natatakot ang ating mga bida, buo ang loob ni Gon na makita si Killua, kaya't sila ay sinamahan muli ni Mang Zebro papunta sa tahanan ng pamilya Zoldyck. Dahil lumalalim na din ang gabi, pinatuloy muna ni Mang Zebro sila Gon sa kanyang tirahan, at doon ay ipinakilala niya ang isa sa mga tagapagbantay ng lupain ng mga Zoldyck na si Sequant. Ikinalugod ni Sequant ang pagdating nila Gon, subalit binalaan sila nito na hindi magiging madali ang buhay dito sa loob ng lupain ng mga Zoldyck. Ipinaliwanag ni Sequant na doon pa lamang sa pintuan ng paglilitis ay dapat na sumuko na ang ating mga bida, sapagkat kung nais talaga nilang makita si Killua dapat ay naiintindihan nila na hindi magiging madali ito. Sa simula pa lamang ay alam na nila Gon kung ano ang kanilang pinasok, kaya't dahil doon ay inalok sila ni Mang Zebro na magsanay, dahil kung pagsasama-samahin nilang 3 ang lakas nila ay makakaya nilang buksan ang pinto ng paglilitis. Agad na sumang-ayon ang 3 sa iminungkahi ni Mang Zebro, bilang panimula ng pagsasanay pinagsuot sila ng vest at ito ay may bigat ng 50 kilo, at ultimo sa baso ay may timbang ito ng 20 kilos. Sinabi ni Mang Zebro na lahat ng kagamitan sa bahay na ito ay hindi bumababa ang timbang ng mahigit 20 kilo, at sakto namang na jejebs na si Leoryo, subalit nalaman niya na ang pinto ng banyo ay may bigat din pala na 500 kilo. Sa kabilang dako, kasalukuyan ngayong nakagapo si Killua sa isang selda at patuloy na pinaparusahan ng kuya nitong si Maluki. Aksidenteng nasabi ni Maluki na narito si Gon sa kanilang tahanan, kaya naman napukaw ang atensyon dito ni Killua at sumabat ito sa kanilang ina. Ipinaliwanag ni Kikyo, na hindi na niya kailangan pang sabihin ito kay Killua sapagkat hindi naman makakaya ni Gon lumagpas sa pinto ng paglilitis, subalit sinabi ni Killua na naniniwala siya na makakaya ito ni Gon at magagawa nitong makarating sa kanilang bahay. Kinabukasan, hinimok nila Leoryo si Gon na huwag munang sumali sa pagtutulak sapagkat hindi pa magaling ang isang braso nito. Sinubukan ng dalawa na itulak ang unang pinto, subalit hindi man lang ito gumalaw kahit kaunti, kaya naman sa bawat araw na lumilipas puspusan ang pagsasanay ni Kurapika at Leoryo, habang si Gon naman ay palihim na nagsasanay. Makalipas ang ilang araw, bigo pa din na may tulak nila Kurapika at Leoryo ang pinto, kaya naman pinayuhan sila ni Sequant na sabay dapat ang pagtulak sa magkabilang pinto. Sa pagkakataong ito tinanggap nila Kurapika ang payo,
nagawa nilang maitulak ng kaunti ang unang pinto subalit mabilis lang din itong sumara. Gayunpaman mas lalong nagkaroon na ngayon ng pag-asa sila Gon, at iminungkahi ni Mang Zebro na tanggalin na ang kanilang mga vest, dahil sa taktikang ito, mas kumpiyansa na sila Leorio at mas gumaan na ang kanilang mga pakiramdam. Nagawa ng dalawa na mabuksan ng bahagya ang unang pinto, subalit hindi pa din sapat ito upang makapasok sila, kaya naman nakisali na si Gon at gamit ang determinasyon at pagkakaisa nila, nagtagumpay silang mabuksan ang unang pinto ng paglilitis. Kinalaunan, nagpaalam na sila Gon kila Mang Zebro at Sequant, nagpasalamat si Gon sa laki ng itinulong ni Mang Zebro sa kanila, habang si Mang Zebro naman ay kumpiyansang makakaabot ang ating mga bida sa mansyon sa bundok. Ngunit salungat ang pananaw dito ni Sequant, 3 taon na ang nakakalipas, nilampaso siya at ang kanyang grupo ng isang batang apprentice butler lamang, matapos noon naging malinaw sa kanya na mga halimaw na ang mga nakatira sa bundok na iyon. Sa kabilang banda, nalaman na ng ina ni Killua ang progreso nila Gon, kaya naman ipinag-utos nito na ipadala si Canary upang pigilan ang ating mga bida. Iminungkahi ni Canary na umalis na sila Gon sapagkat hindi sila binigyan ng permiso na pumasok dito, at kahit na naipasa nila ang pinto ng paglilitis, hindi siya papayag na lalagpas sila Gon sa guhit na ito. Sinubukan ni Gon na lumapit at inatake siya ni Canary gamit ang baston nito. Pinigilan ni Gon ang kanyang mga kaibigan na lumaban, dahil naririto siya sa mapayapang paraan makita lamang si Killua. Gayunpaman nananatiling matigas si Canary at pinaninindigan ang kanyang tungkulin, subalit sa bawat pag-atake niya kay Gon, ay naaalala niya ang pagdating ni Killua at ipinaalam nito na nakahanap ito ng kaibigan. Sumapit na ang hapon hindi pa din sumusuko si Gon, bumigay na din ang loob ni Canary at makikita na ang emosyon sa kanya. Nais niyang patigilin nila si Gon, subalit makikita sa mga mata nila Leorio at Kurapika na matibay ang kanilang paninindigan. Sa pagbugso ng emosyon nawasak ni Gon ang isang poste, sinabi nito na nakikita niya sa mga mata ni Canary na may malambot itong puso, kaya't dahil dito ibinabana ni Canary ang kanyang depensa. Habang nakikiusap si Canary na tulungan si Killua, isang bala ang tumama sa kanya at nanggaling ito kay Kikyo ang ina ni Killua. Ipinaabot ni Kikyo kay Gon ang mensahe na mula kay Killua, na masaya ito sa kanilang pagpunta subalit tumanggi itong makipagkita sa kanila. Bumalik sa nakaraan, kababalik lamang ni Killua galing sa isang misyon, nagtanong si Illumi kung tagumpay ba ang kanyang misyon, hindi na nagpaliwanag pa si Killua sapagkat alam naman niyang lagi itong nakabantay sa kanya. Gayunpaman maliit pa si Canary noon nang una niyang makilala ito, napag-alaman ni Killua na isang apprentice butler si Canary, at dumating ito nung nasa ibang lugar si Killua upang magsanay. Likas kay Killua ang mapagkumbaba, hindi niya tinuturing si Canary na isang hamak na tagapagsilbi lamang, kaya't agad niyang nakapalagayan ng loob ito, at nalaman niya na galing si Canary sa Meteor City. Tinuruan ni Killua si Canary ng isang teknik na orihinal na galing sa pamilya Zoldyck. Ito ang rhythm echo at gumagamit ito ng shadow step na lumilikha ng mga naiiwang imahe. Subalit sa gitna ng pagtuturo may nangahas na pumasok na mga bandido, at yun ang dating grupo ni Sequant at kanang kamay siya ng isang bounty hunter. Naririto sila upang kunin ang bounty ng pamilya Zoldyck, subalit pinapaalis sila ni Canary dahil nanghihimasok sila sa pribadong pag-aari ng Zoldyck family. Sumugod at umatake sila Sequant, ngunit ni isa sa kanila ay hindi man lang nakaporma sa galing ni Canary sa pakikipaglaban. Pinabagsak ni Canary ang lahat ng mga bandido, hanggang sa ang bounty hunter na lamang ang natira at ang mga atake nito ay madaling nasasalag ni Canary, ngunit nagawang masugatan si Canary nang magbuga ng patalim ang bounty hunter. Ginamit na ni Canary ang rhythm echo na itinuro sa kanya kanina ni Killua, at pagkatapos ay agad na pinabagsak na niya ang bounty hunter. Matapos ang engkwentro, dumating na si Mang Zebro upang ipalinis kay Mike ang mga nanghimasok, habang si Killua ay medyo nalungkot dahil alam na pala ni Canary ang tungkol sa rhythm echo. Gayunpaman masaya pa din si Killua at nais niyang maging kaibigan si Canary, subalit napansin ni Canary sa paligid si Kikyo, at dahil sa takot ay tumanggi siya na maging kaibigan ni Killua. Bumalik sa kasalukuyan, patuloy pa ding pinaparusahan ni Milwaukee si Killua sa kadahilanang hindi niya nakikitaan ito ng pagsisisi sa mga pagsaway nito.
Napatawag ang kanilang ina. Sinabi nito kay Milluki na nakaabot na sila Gon malapit sa opisina ng mayordomo. Mapanuyang nagbanta si Milluki kay Killua na pwedeng mapahamak sila Gon sa isang utos lamang niya, subalit biglang nagbanta si Killua na papatayin niya si Milluki oras na may mangyari kila Gon. Tinanong ni Gon kung bakit hindi nila pwedeng makita si Killua. Pahayag ni Kikyo na kasalukuyang nakakulong si Killua, dahil ito mismo ang kusang pumasok sa selda dahil sa mga nagawa nitong pagkakamali. Ngunit bigla na lamang nabalisa si Kikyo at tila may kinakausap sa malayo. Kausap pala nito sa telepono ang lolo ni Killua na si Zeno. Pinapatigil na ang pagpaparusa kay Killua at pinapayagan na itong umalis. Bago tuluyang makalabas si Killua, sinabi ni Zeno na nais siyang kausapin ni Silva ang ama ni Killua, habang si Milluki naman ay asar talo sapagkat kinukonsinti daw ng kanilang lolo si Killua. Ayon naman kay Zeno, espesyal na bata si Killua at hindi maitatanggi ito, sumangayon naman dyan si Milluki sapagkat si Killua na daw ata ang biniyayaan ng natural na talento sa buong angkan ng mga Zoldyck. Subalit ang problema daw kay Killua, ay masyadong mabait ito at mahina ang paninindigan nito bilang assassin, dahil nakuha pa daw nitong makipagkaibigan. Samantala bago umalis si Kikyo, nakiusap si Gon na iparating kay Killua na mananatili sila dito ng ilang araw, malugod namang tinanggap ni Kikyo ang kahilingan ng tatlo. Gayunpaman nagkamalay na si Canary, iminungkahi nito na samahan niya sila Gon sa opisina ng mayordomo, doon ay may telepono na pwede nilang magamit para makipag-ugnayan sa pamilya Zoldyck. Sa kabilang dako, nakipag-usap si Silva kay Killua at nais nitong umupo ang kanyang anak sa tabi niya, upang ikwento kung paano nito nakilala ang kanyang mga kaibigan. Masayang ikinwento ni Killua ang laban ni Gon at Hanzo, dahil dito, nakita niya na masaya si Killua nang magkaroon ito ng kaibigan, kaya naman tinanong niya si Killua kung nais ba nitong muling makasama si Gon. Sapagkat nung lumaya si Killua ay nabuksan ang kanyang isipan, at napagtanto niya na magkaiba sila kahit na sila ay parehong pinalaking assassin. Kaya naman bilang tatay ni Killua, pinayagan niyang maging malaya ito at kahit anong oras ay pwedeng umuwi si Killua sa kanilang tahanan. Subalit nais ni Silva na ipangako ni Killua na kahit kailanman ay hindi niya pagtataksilan ang kanyang mga kaibigan, at nangako naman si Killua. Gayunpaman pinigilan ni Kikyo si Killua bago ito makaalis, subalit hindi natinag si Killua at nilagpasan lamang ang kanyang ina. Dahil sa nangyari ay kinumpronta ni Kikyo si Silva kung bakit nito pinayagang makaalis ang kanilang anak, subalit makikitang kampante si Silva at naniniwala siya na balang araw ay uuwi din si Killua. Samantala patungo na ngayon sila Gon sa opisina ng mga mayordomo, habang si Kikyo naman ay umiiyak sapagkat muli na namang aalis si Killua, dahil sa mga desisyon ng kanyang ama at asawa, kaya mahigpit na ipinagutos nito kay Goto na huwag isusuko si Killua sa mga kaibigan nito. Bago makarating ang ating mga bida sa opisina ng mga mayordomo, nauna nang magpunta si Killua doon, ipinag-utos ni Killua kay Goto na tawagin siya sa oras na dumating na si Gon, kaya't pinatungo muna siya sa isang kwarto upang doon maghintay. Nang makarating na ang ating mga bida sa opisina ng mayordomo, malugod silang tinanggap ni Goto at trinato sila bilang mga espesyal na panauhin. Gayunpaman nagsinungaling si Goto na papunta pa lamang si Killua dito sa kanilang opisina, at habang naghihintay, hinamon niya ang tatlo sa isang laro. Kailangang hulaan ng ating mga bida kung nasa ang kamay itinago ni Goto ang barya, na gawang tumama nila Gon sa mga naunang rounds. Subalit kahit gaano pa kasimple ang laro, tumaas ang tensyon ng ibunyag ni Goto na kinamumuhian niya ang tatlo, sapagkat madaling napalagay ang loob ni Killua sa kanila. Nagbigay si Goto ng panibagong patakaran, kapag sila ay hindi nakasagot sa loob ng 3 minuto ay mamamatay si Canary, at kung sino man ang magkamali sa kanila ay matatanggal, at kung lahat sila ay nabigo, ay hindi nila makikita pa si Killua. Sa pagpapatuloy ng laro, mas lalong bumilis ang mga kamay ni Goto upang lituhin sila Gon kung nasaan ang barya, dahil dito parehong nagkamali si Leoryo at Kurapika sa paghula. Ngayong si Gon na lamang ang natitira. Bago ihagis ni Goto ang barya, humiram si Gon ng kutsilyo at hiniwa ang kanyang kanang mata upang makakita siya ng husto. Sa pinakahuling round, mas pinatindi pa ni Goto ang proseso at nagsama pa siya ng 2 butler upang mas humirap pa ang laro,
subalit sa kabila nito nagawang tumama pa din ni Gon at itinuro niya ang nasa likurang butler. Matapos ang laro, dumating na si Killua at nakasama na niyang muli ang tatlo niyang mga kaibigan. Nang makitang masaya si Killua ay napalagay ang loob ni Goto. Gayunpaman nagpaunmanhin si Goto at ipinagtapat nito na isang biro lamang ang nangyari kanina. Iyon ay upang masubukan lamang ang kakayahan ng ating mga bida. Nagpaalam na si Killua kila Goto at ganun din kay Canary, at bago sila umalis, pinag-iingat ni Goto si Gon na hindi sa lahat ng oras ang inaakala niyang tama ay nararapat. Nang makarating na ang ating mga bida sa bayan, agad na silang sumakay ng tren. Nadiskubre ni Killua na hindi pa pala ginagamit ni Gon ang kanyang hunter license bilang visa. Ayon kay Gon, nagdesisyon siyang huwag munang gamitin ang kanyang hunter license hanggat hindi niya naibabalik ang numero ni Hisoka. Subalit hindi din pala alam ni Gon kung nasaan ngayon si Hisoka, mabuti na lamang ay alam ni Kurapika kung saan mahahanap ito. Ibinulong sa kanya noon ni Hisoka na magkita sila sa York New City ng ika-1 ng Setyembre, sa kadahilan ng may ibibigay si Hisoka sa kanya na impormasyon patungkol sa Phantom Gang. At hindi lang iyon, sa September 1 din magsisimula ang isang engrandeng subastahan sa buong mundo. Itatampok doon ang mga kakaibang bagay at pambansang yaman ng iba't ibang bansa. At dahil pera ang usapin dito, iba't ibang tao ang dadalo dito kabilang na ang may mga masasamang loob katulad ng mga Phantom Gang. Matapos makababa ng tren, nagpaalam na si Kurapika kila Gon dahil maghahanap siya ng trabaho bilang hunter, sapagkat kailangan niyang mag-ipon ng pera para sa darating na subastahan. Habang si Leorio ay nagpasya munang umuwi, sapagkat ipagpapatuloy niya ang pag-aaral ng medisina upang tuparin ang pangarap niya na maging doktor, kaya't ang ating mga bida ay nagkasundong magkikita sa York New City sa September 1. Walang ideya si Gon kung ano ang balak nila ni Killua sa mga darating na mga buwan. Iminungkahi ni Killua na magsasanay sila ni Gon, sapagkat ayon kay Killua hindi magagawang sumuntok ni Gon kay Hisoka kung hindi ito mag-training. Ganito kalayo ang agwat ng kakayanan ni Gon at Hisoka, at dahil kailangan din nila ng pera, may alam si Killua na pwede silang kumita ng sabay habang nagsasanay, at ito ay sa Heaven's Arena. Kaya naman napuno na naman ng pananabik si Gon, at nagpasya na silang tumungo sa nasabing lugar, at masasaksihan natin ito sa susunod na kabanata. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.